Okay, ayan. So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, at welcome po dito sa ating indie page. At ngayon po ay nakita nyo, meron po tayong magaganap na debate sa pagitan po ng ating dalawang kapatid na si Brother Ali Javier or si Ustad Ali Javier at Pastor Cesar Baladad. So, I'm sure po na talagang familiar na po kayo sa dalawa na ito. So, ngayong gabi po ang kanilang magiging topic. Okay, yung aking monitor. Okay, pasensya na po. At ang kanila pong magiging topic ay ang ano nga bang tunay na basehan ng kaligtasan, ang Biblia o ang Quran. So, ayan po. At syempre, ayan. So, again, pa-share po nung ating live. At dyan po sa live ni Brother Ali. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. At tayo po ay makinig at mag-aral ng ating mga topic nito. At sana po ay makapagbigay ito sa atin ng aral sa bawat isa sa atin at sa ating lahat ng mga kaluluwang nakikinig. So ngayon, bago po natin simulan ang debate na to, ay bago po natin simulan ang pagbabasa ng ating rules, gusto ko po muna sana nga magpakilala yung ating dalawang kapatid na mag-uusap ngayon at ano nga ba ang kanilang titindigan. So, 1 minuto po para sa kanilang pagpapakilala. So, unahin po natin si Pastor Cesar Baladad. Ayan, 1 minute, Pastor. Unmute po kayo. Nakamute po kayo. Okay, Okay, time magandang start. gabi. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. At muli po, narito tayo ngayon upang ating pong patunayan po ang ating pong paksa na kung saan po ang ating pong batayan, ang Biblia, na siya pong ating papahayag ngayon na ito po ang ating pong sandigan ng ating kaligtasan. Maraming salamat po at God bless you sa inyong lahat. God bless you po. Thank you. Okay, so cancel natin. So 1 minute naman po para sa ating kapatid na Ustad Ali Javier. Ano pagpapakilala at ano ang iyong titindigan sa pag-uusap na ito. So Brother Ali, 1 minute, time start. Alhamdulillah, sallallahu wasallam, wa baraka ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, magandang gabi sa inyo pong lahat, mga Pilipino around the globe. Brother Ali Javier po, dating Christian at nagbalik Islam, magiging second speaker po sa aming topic ni Pastor na kanilang nihain alin ang basihang kaligtasan, ang Quran ba o ang Biblia. So, dyan lang po kayo at mag-share po kayo mga kapatid dahil ito po'y usaping kaligtasan. Thank you, Sister Nad. Okay, so ayan po ang ating dalawang maginoong mga kapatid na mag-uusap sa gabi ito at ngayon para po simulan na natin ating debate na to. Syempre ang magiging debate rules po ng pag-uusap na to. So babasahin po natin. So again, makinig po tayo. Wait lang po. Okay, debate rules number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. At kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi ng moderator ng next question. At number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago ang paliwanag nang hindi lalampas po ng 20 seconds. At number 3, kung hindi niya sasagutin ng tanong, magkakaroon siya ng 10 seconds na pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot sa tanong. So number 4, ang tanong na naaayon sa tanong. Ayan, sagutin po ang tanong ng naaayon sa tanong. At number 5, sa first stand, doon lamang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali at kung itinatanggi niya ay automatic next question. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. And number 6, ang debater na makatatanggap ng 2 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina at babawasan ng 1 minuto sa kaniyang oras ng pagtatanong o daragdagan naman ng 1 minuto ang tinatanong at doon naman ito paglalapatan. And number 7, ang senaryo ng objection, 1 beses lamang po
maaaring magpaliwanag. So ang isang objection ay hindi po dapat sunod-sunod na objection. No objection during final conclusion. So number 8, hindi po pinahihintulutan ng physical na atake at mga pagmumura na nakasanayan, kasama na dito ang out of topic. Again, lagi ko po itong inuulit dito sa debate na to, na dito sa ating rules number 8 na to, so sinasabi po natin dito na yung mga unnecessary words po na hindi naman kailangan para sa pagpapaliwanag ng bawat pananampalataya ay hindi po dapat. Katulad po na nga banggitin po natin, so meron pa pong mga iba at kapag ito ay napuna ko ay bibigyan ko po ng warning. So katulad po nung salitang gago, yung pong pagmumura, gago, tanga, tarantado, bobo, walang isip, walang pinag-aralan, at marami pa pong iba na hindi po kinakailangan para po sa pagpapahayag o pagpapaliwanag ng bawat pinananampalatayanan. Again, hindi po tayo makakaakay sa mga ganong usap. So number 9, no challenge question, mga tanong no kung mabasa ko, paano kung mabasa ko ay hindi papayagan na maitanong. And number 10, ito lamang pong iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debateng ito. So again po sa ating dalawang debater, agree po ba tayo dito sa ating debate rules? Pastor Baladad? Agree ako dyan, sister. Okay. Okay, so salamat po. Ustad Ali? Yes, sister. Thank Okay, you. so let's get it on. So ayan, sisimulan na po natin ang ating debate na to. So wait po, maingay yung aming aso. Ayan po yung ating moderator. Oh, nag-camera. Okay, so kung ready na po yung ating kapatid, so pareho po kayo mag-stand dito, no? So pero unahin din, last time, inuna po natin si Ustad Ali, ano? So palit naman po tayo ngayon. So Pastor Baladad, so kung ready ka na po para sa iyong first stand, sa iyong 10 minutes na pagpapahayag. Wait po. Pagpapahayag ay simulan ko na po yung iyong oras. So, Pastor Cesar, 10 minutes. Time start now. Okay, tayo po ay nagpapatuloy ngayon sa isa pong napakagandang paksa. Na kung tayo po ay magpapatotoo, dapat ito meron itong patotoo, ang ating pong batayan. Dapat ito ay nakasulat o kaya may testigo, magpapatunay na ito ay tamang batayan na gamitin patungkol sa ating pong spiritual na usapan, lalong-lalo na po sa ating kaligtasan ng kaisa-isang kaluluwa. Ito po yung ating pong pagpapatunay na mismo ang Biblia, ito po ay kinasiyang salita ng Panginoon, no? Kinasihan, ibig sabihin, ginabayan ng Espiritu. Ito po ang nakasulat sa Biblia, ikalawang Timothy 3:15 hanggang 17. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na nakapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Yan po yung ating pong pamantayan natin na kung saan ang Biblia po, yung pong salita ng Diyos na kinasihan. No? Ibig sabihin po, inspired book talaga siya na mayroon siyang katunayan talaga na nagpatotoo, yung Espiritu. Kaya ang Biblia, ito po ay kung ating lilinawin, sino bang sumulat ng Biblia at ano ang Biblia? Ang Biblia, ito yung mismong salita ng Panginoon o salita na binibigkas ng bawat bumabasa nito. Dahil ito ang salita na nagmumula mismo sa bibig ng Diyos. Ito ay pinahayag kay Jesus na ating mababasa sa Hebreo 1:1. Ito po yung salita talaga na mismo ay galing sa Diyos na kung saan po ibibigkasin sa mga sinugo o yung mga tao na kinasihan. Hebreo 1:1. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan. Sa pamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa huling araw na ito sa pamagitan ng kanyang anak. Ibig sabihin ng kanyang anak, ito po yung tinutukoy ng Jesu Cristo sa ating huling panahon ito. Kaya yun po yung
pagpapatunay dito na kung saan mula mismo sa bibig ng Diyos at ibinigay sa kanyang mga lingkod. Isa na rito ang ating Panginoon Jesucristo na ibinigay ang salita ng Diyos sa kanyang mismong bibig. Juan 1:1. Ang salitang ito ay nandoon na sa pasimula. Nang pasimula, naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita. At sa verse 12, naging tao ang salita. Ibig sabihin, itong ating pong batayan, mismo ang Panginoon Jesus ang nagdadala ng salita. Oh? Hindi po yung kung sino yung tao, kundi galing sa salita, galing sa taas, bumaba, at ipinahayag sa mga tao. Kaya ang ating Panginoon ang siya pong salita mismo. Oh? John 1:1. Oh? At naging tao ang salita. Ibig sabihin, ito po yung salita na ating pong mapakinggan ngayon, galing mismo sa Diyos. At ngayon, sinong sumulat? Ayan. Kasi hindi man pwedeng dito isulat kasi ang Biblia, ito po yung salita ng Diyos na isinulat ito mismo ng Diyos. Oh? Ano sabi dito? Mismo ang Panginoon Jesus ang nagsasalita dito sa Juan 14:10. Ang sabi dito, ating babasahin. Sa Juan 14:10, sabi dito, ang ating Panginoon po ay nagsalita dito. John 14:10. Hindi ka ba nagsasampalataya na ako'y nasa Ama at ang may Ama na sa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinulita ng aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin at gumagawa sa kanyang mga gawa. Ibig sabihin, yung salita na mismo na kay Jesus Cristo, yung salita. Oh. Kaya ngayon, yung salita po na sinasabi natin dito, yung kasulatan, yan po yung ginagamit din po ng ating Panginoon Jesus, kung siya po yung nangaral sa sanlibutan. Oh. Kung nandito sa lupa, nangaral siya, hindi niya po gamit ang Quran, kundi ang kasulatan po, ang kasulatan ni Isaias. So, dito po sa Isaias, at sa Lucas, at titignan Lucas 4:16. Ating titingnan dito. Ang ating Panginoon, nung siya nangaral, ay gamit niya ang aklat din po ng mga propeta. Yung sinasabi doon sa ating binanggit na ang salita ng Panginoon ay nasa mga propeta. Ganito po ang ginamit niya na kasulatan. Sabi dito sa Lucas 4:16. At siya na sa Nazaret na kanyang kinalikhan at ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at tumindig upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias at binuklat niya ang aklat at nasumpungan niya ang dakong kinasulatan. Sumaakin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahirapan niya upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mabihag ang pagkaligtas at sa mabulag ang pagkakakita upang bigyan ng kalayaan ang mga naapi upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Yan po yung pagpapatuloy dito na kung saan ang Panginoong Yesus gumagamit siya ng aklat din ni Isaias. Propeta din yun. Hindi po basta-basta ng sugo, hindi po kung sino ng tao, kundi yung po yung makinasihan ng Diyos. Yan. Ngayon, ano po yung sabi dito sa kasulatan? Ito po yung aklat ng Panginoon, kasulatan. Sabi dito, sa Isaias, sa Isaias 36:14, sabi dito, Isaias 34:16, inyong saliksikin ang aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang pangangailangan ng kanyang kasama sapagkat inutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Yan po yung pagkatibay po ng pagkaano ng ang Biblia. Katibay po ang ating pong sandigan o batayan. Bakit po? Suportado po, Old Testament, New Testament po, andun talaga yung pagkasi ng banal na espiritu. Yan po ang aking pagpatibay na ang Biblia talaga, ito po yung pinaka matibay sa sandigan, batayan, patungkol po sa ating pong pag-aaral tungkol sa kaligtasan. Kaya yan po yung aking unang pagpahayag na ang Panginoon mismo gumamit ng kasultan ni Propeta Isaias. Kaya wala pa yung sinasabi natin dito na mga tao na huling sugo, ganyan, kundi ang Panginoon mismo Jesus ang siyang nauna na gumamit ng aklat ng Panginoon. Yan. Wala pa yung mga nasugo na mga sinasabing sugo sa ating pong panahon ngayon, kundi ang mismo Panginoon siya pong nauna na gumamit ng isang aklat ng Panginoon na kung saan, sabi doon, hindi nagkukulang. Matibay po ang pundasyon. Kaya hindi po talaga nagkukulang ang salita ng Panginoon. Kaya ngayon, sinong sumulat ng Biblia? Okay. Ang Biblia mismo ay isunod ito ng kamay ng Panginoon, no? Doon po sa tinatawag na dalawang tapos na bato. Oh? Ito po mababasa sa Exodo. Andun po yun. At maging si Moises na kanyang sinugo, sumulat din si Moises, sabi doon sa Bagong Tipan, sabi ni Kristo, at si Moises sumulat tungkol sa akin. Kaya si Moises din po ay sumulat din po tungkol sa mga kapahayagan. Ayan po. Kaya ang aklat ni Moises na tinatawag na sa Muslim ay Torah o Pentateuch sa ating pong sabi nito,
Yun po yung 5 aklat ni Moises, Genesis, Exodo hanggang Deuteronomy. Yan po yung Torah na tawagin dito sa mga Muslim. Okay? Kaya ito po yung ating patunay na ang 5 aklat ni Moises, nandun po nakasulat ang mga kautusan ng Diyos. Yun po yung batas o yun po yung mga law. Ngayon, pagdating po sa mga bagong tipan naman, ang bagong tipan naman, ito po yung kapahayagan o ebanghelyo tungkol kay Hesus Kristo. Yan naman ang ating mababasa naman yan na ang kaligtasan talaga sa bagong tipan, ganun din po yun. Ibig sabihin, sa salita pa rin ng Panginoon. Paano ba ang kaligtasan sa bagong tipan? Sa bagong tipan, doon nakasulat ang ebanghelyo ni Kristo. Dito po sa aklat po ng unang Korinto. Sa unang Korinto, 15, 1 hanggang 4 ay ganito po ang ating mababasa. Ngayon ay patatas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral na inyo namang tinanggap na sa ninyong pinanatilihan sa pamamagitan nito. Ligtas kayo kung matiyaga ninyong iningatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na lang kung kayo nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ito po yung ebanghelyo ni Kristo. Sa pamamagitan nito, ligtas kayo. Ibig sabihin, talagang meron tayong basihan na kaligtasan. Ang ebanghelyo ni Hesus Kristo. Kaya yun po yung bagong tipan. Ayan. Old Testament, ang kaligtasan natin doon sa kautusan ni Moises, doon po sa 10 utos na ibinigay ng Diyos. Sa bagong tipan naman, ang kapahayagan ni Kristo, ang ebanghelyo tungkol kay Jesus, yan naman yung kaligtasan. Kaya nandito talaga nakalagay sa Biblia ang ating pong batayan. Kaya yan po yung ating mga tinitindigan. Ngayon, sa bagong tipan, sino sumulat naman ng Biblia o yung ating basihan? Ito po ay nasulat mismo ng mga apostol ni Kristo. Isa na dito si Apostol Juan. Si Juan ay sumulat din ng ebanghelyo. Ito po ating mababasa dito sa Apokalipsis o Revelasyon. Tawagan natin Revelasyon sa pahayag o Apokalipsis 1 hanggang 2 ay ganito po ang ating mababasa. Ang Apokalipsis ni Hesus Kristo, ito ay binigay ng Diyos sa kanya upang ipahayag sa kanyang mga alipin. Sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at kanyang ipinala at ipinaalam sa pamagitan ng kanyang mga anghel sa kanyang alipin na si Juan. Ito po yung pagpatunay na kung saan po ipinahayag mismo ng Diyos sa kanyang mga alipin. Ito si Juan. Si Juan po ang una pong pinahayagan. At ang sabi nito sa 9 hanggang 11, sabi ni Juan, ako si Juan na inyong kapatid at inyong karamay sa paghatian at sa karian at sa pagtitiis na kay Jesus ay nasa pulo ng tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa pagtuturo ni Jesus. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad ng isang pakakak at nagsabi, ang iyong nakita, isulat mo. Okay, time is up. Amen. Pastor, Okay, time thank is you. up. Okay. Okay, so dyan po Okay. nagtatapos ang ating unang tindigan ng ating Pastor Cesar Baladad. So ngayon po ay dako na po tayo sa ating pagko-cross-exam ng ating kapatid na Ustad Ali. So, Ustad Ali, kung ready ka na po para sa iyong 7 minutes na pagtatanong, ay sisimulan ko na po itong ating timer. So, meron po ako ditong timer ng 20 seconds ng pagsagot. So, pag ito po ay tumunog, so meaning po ay next question tayo. So, Ustad Ali, 7 minutes para sa iyong cross-exam. Time start now. Tanong. Thank you, Sister Nad. Pastor, gandang gabi at kumusta po kayo? Okay lang, okay lang. Okay. Pwede mo sabihin sa amin, Pastor, unang tanong, ano po yung ating topic? Basa mo please para mapakinggan namin. Ang ating topic dito yung ang batayan ng kaligtasan, no? Biblia o Quran. Alin ang batayan ng kaligtasan? Ang Biblia ba o ang Quran? Yan po ang ating topic ngayon. Ang batayan ng kaligtasan. Okay, thank you, Pastor. Okay. Sino po yung propeta na tumatanggap ng inyong Biblia para masabi natin na siya yung magbigay sa atin ng interpretasyon sa bawat babasahin natin? Sino pong propeta, Pastor? Siyempre, ang unang pinapahayagan ng Diyos yan, yung kanyang anak na si Jesus na kung saan si Jesus na siya yung pinapahayagan ng salita na dito sa lupa. Si Jesus po yung aming una pong batayan dyan na pinapahayagan ng Diyos tungkol sa salita. Yan ang sagot ko. Okay, next question. Thank you, Sister Nad. Nung nakaraan kasi, Pastor, sabi mo si Pablo po yung
binigyan ng ebanghelyo. Alin ba talaga, Pastor? Yung anak ng Diyos o si Pablo? Alin ba sa dalawa? O, ito sagot. Ipinahayag sa mga apostol, nauna kay Kristo, kay Jesus, at ipinahayag sa kanyang mga apostol. Kaya si Pablo, napahayagan din at kanyang sinulat. Unang Korinto, nakalagay doon. O yan. 14:37. Ang aking isinulat ay pawang utos ng Panginoon. Kaya napahayagan din si Pablo ni Jesus. Kaya isinulat ni Pablo yung utos ni Jesus. Yan po ang sagot. Okay, next question. So si Pablo po, Pastor, yung paniniwalaan natin o ang Diyos? Ulitin ko sagot ha. Ang salita, ipinahayag kay Kristo. At si Kristo naman, ipinahayag sa kanya. Paano ako, Sister Nad, Okay, please? time post. Yes, Objection. yes, ano pong objection, Bro Ali? Categorical po yung tanong eh. Sino ba paniniwalaan natin, ang Panginoong Diyos o si Pablo? Okay, so categorical po, Pastor, yung kanyang question. So you may answer it categorically, then 20 seconds para sa iyong pagpapaliwanag. Okay po? So bago ko po i-resume yung oras, 4 minutes and 58 seconds. Bro Ali, ulit po yung tanong. Pastor, categorically, kasi sabi ni Pablo sa 1 Corinto, datapot sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Ito tanong, Pastor, sino paniniwala natin, si Pablo o ang Diyos? Okay. Sa atin po, okay. Ito, si Pablo, bakit ka mo? Si Jesus, ipinahayag na kay Pablo ang kanyang mga salita at isunod Hindi kay Pablo. ko napansin, Pastor, Sister Nad, objection please, yung Okay. categorical, hanap ko muna dun eh. Oo, I think ako narinig ko kasi medyo choppy si Pastor. Medyo hindi ko rin naintindihan, Pastor. So, Pastor, pakiulit po yung Categorical. sagot, yung categorical muna, then paliwanag ng 20 seconds. Okay, yes, si Pablo, bakit ka mo? Si Pablo, bakit? Si Pablo kasi, inutosan ni Jesus sa sumulat siya. Ganito po ang sabi, unang Korinto 14:37. Kung iniisip niyo naman na siya propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na isulat mo na pawang utos ng Panginoon. Inutosan siya. Kaya si Pablo ngayon, ang aming pinipinama, bakit? Nabigyan siya ng utos ng Panginoon kasi si Kristo sa langit na siya. Si Pablo ngayon, ang aming pinakinggan. Bakit? Sumulat siya eh. Okay, next question. Sumulat siya eh. Next question. Pastor, natatanggap ba ng ibang kakristyanuhan ang iyong paliwanag sa mga binasa mo para magkakaiba kayo ng sikta o pananampalataya? Yes or no? Categorical, yes or no? Yes, tanggap nila yan. Bakit? Biblia oy, nasa Biblia unang Korinto 14:37. Kung iniisip niyo naman na siya ay propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya na ang mga bagay na isinulat ko ay pawang utos ng Panginoon. Tanggapin nila yan. Bakit? Kung sila ay propeta o kaya pastor sila, tanggapin nila yan. Wala ko dyan. Tanggap. Okay, next question. Pastor, hindi ba dapat na sinabi mo no kasi magkakaiba kayo ng sikta, magkakawindang kayo ng paniniwala at tinuturo? Yes or no ulit? No, wag mo kong turuan sa sagot. Bakit ka mo? Ang sagot mo, ang tanong mo sa sagot ko. Kaya wag mo kong turuan sa sagot ko. Okay, Objection, Wag mo kong please. Ito na turuan lang sa yung sagot ko. okay, time post. categorical. Okay. Pastor, again, meron pong categorical dun sa kanyang question. Ano? Answer po muna ng categorical, then 20 seconds paliwanag. O Okay po? anong tanong? Okay, Ulitin. ulitin yung question, Bro Ali. Pakiulit Thank you, po. Sister Nada. Pastor, ang tanong kanina, natatanggap ba ng kakristyanuhan natin na iba pang sikta yung tinuturo mo kung paano mo explain yung Biblia? Yes or no? Ang sabi mo, yes. Yes. Okay. Sandi lang, Pastor, kasi ito yung tanong na. Dapat sinabi mo na no, kako, dahil magkakaiba kayo ng sikta at tinuturo. Yes ulit or no? Doon ka mamili. O ano mo yung problema? No. Ganito yon. Yes sila. Bakit? Yes sila eh. Kasi ang Biblia, nakasulat dyan. Oh, unang Korinto 14:37. Kaya nakasulat din eh. Kaya lahat ng pastor dyan, propeta o ayon sa Espiritu, kilalanin nila yan. Unang Korinto 14:37, kung inisip niyo man na siya ay propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sinulat ko sa inyo na pawang utos ng Panginoon. Tanggap nila na Okay, si Pablo next talaga question. inutusan ng Panginoon. Tanggap nila Next yan. question. Okay, Pastor, thank you. Kung ang Next Biblia, salita ng Diyos na basihan ng ating kaligtasan, ano po yung original na teksto ng Biblia?
para balikan Oh, natin o kakawindang tayo sa salin. Ano po okay. yung original na teksto? Ang mga wika ng Biblia, Hebreo, Griego at saka Aramaico at naisalin sa mga iba't ibang wika. Gaya ng pangangaral ni Pedro doon sa sa Theopiticus na kung saan pati Arabia nakaintindi. Bakit mo? Lahat ng wika ay nagkaroon na ng pagsasalin ang wika. Yan. Kaya ang Biblia, naisalin yan sa iba't ibang wika para maunawaan ng bawat nagbumabasa. O, gaya ng inyong Quran, mayroon translation Tagalog, o Arabic. Ganyan din yan Next eh. question. O, Next ganyan din question. yan. Hmm. Next question, Pastor. Sa unang Hmm. tanong kanina, kanino pinagkaloob na propeta ang Biblia? Sabi mo ay si Jesus, anak ng Diyos. Sa tanong ngayon, anong original na lingwahe ng Biblia? Nagbigay ka ng tatlo, Hebreo, Griego o Aramaic. Alin sa tatlo ang original na lingwahe ng Biblia, Pastor? Para may balikan tayo pag nagkakawindang tayo sa salin. Ano po yung Okay. original na isang lingwahe? Ito yun. Ang unang lingwahe sa original sa Lumang Tipan, Hebreo. Tapos dito po sa Bagong Tipan, naisalin sa Griego, Aramaico, at saka yung translation na Tagalog, English, kasi para maunawaan ng bumabasa. Guys, sa inyo, mayroon kayong tafsir, mayroon kayong hadith, para maunawaan yung Arabic doon sa translation ng maunawaan. Ganyan yun eh. Hindi pa, wala pagkakaiba yan. Hebreo, Griego, Aramaico, English, Tagalog. Lahat ng lingwahe nandyan yan. Okay, Iba't ibang next wika. question. Oh. Next question. Next question, Pastor. Hmm. Mayroon ka bang maipapakita sa amin na hawak-hawak mo na Hebreo na original, katulad din naman na pagpapakita namin sa iyo kung tinanong mo kami na mayroon bang Quran na original? Mayroon ba o wala? Ang aming aklat na Hebreo na nandun yun sa mga nakapagpita. Gusto ko namin Okay, yung okay, categorical. time pause tayo, time pause. Categorical. Okay. Pastor, okay, Hmm. categorical po ha, medyo alerto po tayo dun sa categorical. Then, answer po tayo nung ating paliwanag ng 20 seconds. Okay po? Okay, answer po muna ng categorical, yes or no? Okay. No, wala mong hawak dito na Hebreo. Nandun yan sa museum. Nakatago yan doon, nakapreserve yan. Bakit? Ang original na Biblia, andun yan sa mga museum, nakatago yan sa mga library. Ang aming hawak dito, yung translation, may English, Tagalog, para maunawaan ng nag-aaral. Di ba? Ganun yun eh. Kaya ang Hebreo doon na original, lalo pag Hebreo, nandun po yun sa museum. Nandun po nakapreserve yan, tinatago yan doon. Okay, Para, next question. punta mo andun yun. Okay, Next Pastor. question. Kailangan pa ba pumunta tayo sa museum pag nagkakawindangan tayo sa salin para natin malaman yung tunay na nakasulat? O dapat sana mayroon tayong hawak din, katulad ng Kamusliman around the globe, mayroon silang Quran na hawak-hawak original? Yes or no? Yes, pupunta tayo doon sa mga aklatan. Bakit? Andun sila eh. Gusto kuha ng original na tinatawag na batayan, andun sila. Guys, sa inyo dyan, maunawaan mo ng mga Bisaya yung Arabic kung di yan pupunta doon sa inyong lingwahe na pupuntahan doon sa transition. Ganun yun eh. Kaya pupunta ka talaga doon sa original. Pero ating dala-dala dito. Okay, time's up. Oh. Time's up. Time's up na po tayo. Hindi nagtunog sa akin. So, dyan po nagtatapos yung ating cross-exam ni Ustad Ali sa ating kapatid na Pastor Cesar Baladad. So, yun po kanyang 7 minutes. So, ngayon ay dadako na po tayo sa stand ng ating kapatid na si Brother Ali para sa kanyang 10 minuto na pag-stand na kanyang titindigan dito sa atin. So, Brother Ali, time start now. Thank you, Sister Nad. Malinaw ba boses dyan, Sister? Yes, klaro po. Ay, thank you very much. Okay, magandang gabi ulit sa ating mga kababayang Pilipino, saan man kayo sa daigdig. At assalamualaikum po sa lahat ng kamusliman around the globe. Mashallah. Napansin ninyo mga kapatid yung ating krinozigsan na si Pastor Baladad sa kanyang stand. Walang-wala akong naramdaman na talagang makumbinsi ako para magbalik sa Christianity. Dahil sa mga katanungan natin mga kapatid para linawin kung ano yung tindig nila, ay hindi natin makita na totoo talaga. Pero hindi pa muna ako ninegatibo kasi siyempre wala pa naman tayo sa second stand. Mag-i-stand po ako na ang Quran talaga ay ang siyang
basihan at totoo talaga ito na basihan pangkaligtasan. Kasi ang topic po natin katulad ng una nating tinanong kay Pastor at yun na nga ang napag-usapan. Alin ang totoong basihan ng kaligtasan? Ang Quran po ba o ang Biblia? O Biblia ba o ang Quran? Okay. Mga kapatid, titingnan ninyo at sikapin ninyo na unawain ito. Itong paliwanag ng mga Muslim. Kasi unang-una, dati po akong kakristyano ninyo at nagbalik Islam po kami. Okay? At sa Quran 2:213, sa mga nauna pang mga henerasyon, nagkakasalpukang windangan din sila ng paniniwala. Ngunit ipinanaog sa mga propeta at sugo ng Diyos kung ano ang revelasyon sa kanila para linawin ang pagkakawindang salpukan nila. Eksaktong-eksakto sa panahon natin mga kapatid. Dumating ang Quran para linawin din pagkakawindangan natin. At matino ngayon. Tingnan nyo, kung ang Quran, mapansin nyo unang-una, urig ito sa kanyang lingwaheng Arabic. Original siya sa lingwaheng Arabic. Pero yung Biblia, nasaan yung original para sabihin ni Pastor na balikan natin? Siyempre, basihan ng kaligtasan, dapat mayroon man sana si Biblia, pero nandun daw sa museum. Nasaan ba? Sa Roma ba? Saan ba, Pastor? Hindi natin malaman kung saan natin apuhapin ngayon yung Biblia, di ba? Walang urig na mababalikan ng sa ganon. Tingnan natin yung totoong nasusulat. Dahil magkakawindang ang mga tao na bumasa ng Biblia, iba-iba yung tinituro at iba-iba sikta nila. Pero yung Quran, stick to one lang yung turo eh. Yung Arabic na lingwahe at dito, walang ibang binabalikan maliban yung original. Kung nagkakawindangan din sa salin, Tagalog, English, o anumang mga lingwahe. Kita nyo yung punto rito? Di ba? Kung salita ng Diyos ay tinuturing nating ito'y basihan ng kaligtasan, maninimbang naman po kayo. Alangan naman, pipiliin nyo yung Biblia. Piliin nyo yung Quran, mga kapatid. Okay, pangalawa. Ang Quran ay natanggap ng Propeta Muhammad, peace be upon him. Allahu Akbar. Di ba? Hindi matatawaran yan. Sa Quran chapter 4 verse 105, binabanggit. May patunay mismo. In contrast dito, yung Biblia, sino ang propetang tumanggap? Wala silang maibigay, hanggang laway lang yung sagot. Walang patunay, wala. Nagkakawindang sila dahil sulat yan ni Pablo. Kung puntahan ninyo nga 8:8 ng Jeremiah, mga sinungaling na eskriba ang nagsulat ng kanilang hawak na Biblia ngayon. Biblia is collection of books. Di ba? Kaya ang daming mga taong di kilala sa Lucas 1:1 hanggang 4, nagmistulang dyaryo ang Biblia na to. Kita nyo? Sinulat nila kay kagalang-galang nilang Teopilo. Di ni malaman kung sino nagsulat. Gawa-gawa ni Pablo sa 4 na canonical na gospel. Ginamit lamang niya yung Juan, Lucas, Matthew, Marcos. Pero Pablo ang may kagagawan. Yun ang realidad. Ang Quran tanggap ng Propeta Muhammad, peace be upon him, at ito ay sa kanyang lingwaheng Arabic at hawak-hawak ng kamusliman around the globe. Para kung nagkakawindang sa salin, mayroong binabalikan na original at kinukuha ang turo ng mga pantas. Kaya nagkakaisa ang mga Muslim na nakabase sa Quran. Ang linaw. Okay, pangatlo. Ang Quran ay hindi na bago at hindi mababago kailanman dahil pinangakuan ng kataas-taas ang Allah subhanahu wa ta'ala na ang aklat na ito ay pangangalagaan niya sa pagbabago. Quranic verse yan, mga kapatid. In contrast sa aral na ito, yung Biblia nilang windang-windang na buhol-buhol, na walang orig na lingwahe at wala ring orig na ilang bilang ng books, 73 ba? 66 ba? Bakit kanyo? Ang 73 books na Biblia compiled ng Catholicism. Salute natin yung Catholicism. Okay.
Ngayon, dumating ang mas magagaling, ginawa nilang 66 books nung tinatawag na protestante. Pag sinabing protestante, sila po yung nagprotesta, ayaw nila sa rebulto ng Katoliko. Kaya nagtawag sila sa kanilang mga sarili na born again. Umayaw sila sa rebulto. Pero concept nila, parehas lang na Trinidad, na Trinity, na Trinitas, na windang-windang, na buhol-buhol. Ama, Anak, Espiritu Santo, na hindi tinuro ni Jesus, hindi tinuro ni Moses, pero tinuro ng Pablo ng indirect para magkakawindang ang mga tao. Kaya ito yung nilinaw ng Quran. Pagdating ng Propeta Muhammad, peace be upon him, nagturo rin ng absolute one God, tinuro ni Moses at ni Jesus na ito naman ang talagang katangian ng nag-iisang Diyos. Kasi ang ating tunay na basihan pangkaligtasan ay walang iba kundi ang matinong aral na ito ang Quran. Tansya natin, salita ng Diyos kakawindang. The preacher, saludo ako sa iyo, pasok ka sa room kung gusto mo para hindi masayang yung comments mo dyan. Shout out sa mga magkabilang live kay Sister Nad at saka dito sa aming page. Pang-apat, ang Muslim nagkakaisa sa paniniwala na si Allah subhanahu wa ta'ala ang Diyos base sa Quran. Wala nang windangan. Kasi kung ang salita ng Diyos matino, walang masasalpok talaga. Pag sinabing ang nag-iisang Diyos ay Allah, wala nang iba. In contrast sa turo na to, sa kanilang Biblia, itong ating mga kababaeng Kristiyano, salute ako kasi siyempre hindi ako nagsasalita nito dahil Muslim na ako, kundi dati akong Kristiyano at no hurt feelings nga, di ba? Walang samaan ng loob, faith lang po tayo mga kapatid. Okay. Ang mga Kristiyano patuloy na nagkakawindang, nagkakasalpukan kung sino ang Diyos nila sa Biblia nila. Kasi ang Biblia hindi mo maasahan ko Yahweh ba, Jehovah ba, Ama ba, at nagtuturo na silang Jesus ang pangalan ng Diyos. Mantakin mo, salita ng Diyos, hindi mo malaman kung ano ang pangalan ng Diyos sa iyo, Biblia mismo. Ay nako. Kaya mag-Muslim ang mga tao pag naririnig na nila at natitimbang naman nila yung katotohanan sa bigay ng Panginoon na biyaya at awa. Nagre-relay tayo sa biyaya ng Panginoon sa gabay, hindi sa katalinuhan natin. Kasi kung hindi loobin ng Panginoon, hindi tayo makakapangyari. Gets ba mga kapatid? Panglima. Okay. Ang Muslim ay tatak propeta kung umasta sa dasal, sa paniniwala. Ang mga ito ay bakas na talaga ang Quran, ang nilalaman nito sa katuron ng Propeta Muhammad, peace be upon him, ay tatak propeta sa paniniwala, absolute one God. Sa pagsamba sa nag-iisang Diyos, tatak propeta kasi tumitira pa na gaya ni Abraham kung magdasal. Allahu Akbar. Sa Quran chapter 14 verse 36, kung di ako magkamali sa Surah to Ibrahim, sabi ni Prophet Abraham bilang father of faith o father of the nation, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni. Hindi naintindihan ni Pastor. Ito nga yung kinagandahan nito eh. Kasi binabalikan yung Arabic na original at kinukuha yung turo ng mga pantas. Kaya nagkakaisa ang Muslim sa China, sa Japan, sa Bangladesh, sa Pilipinas, mga Arabo, kahit saan. Bakit? Matinuturo eh. Ano sabi ni Abraham, aking Panginoon? Marami sa mga tao ang nangaligaw, nagkakasalpukang windangan sa kanilang pananampalataya. Marami sa kanila ang naligaw. Ngunit ang sumunod sa aking pamamaraan, sa aking pananampalataya, katunayan sila ay mapabibilang sa akin. Sentido common naman, Pastor. One God ang turo ni Abraham. Time is up. Time is up. Time na ba? Okay, Yes thank po. you. Ayan, maraming salamat po, Ustad Ali, sa iyong unang tindigan. At ngayon ay dadako na po tayo sa ating pagtatanong ng ating Pastor Cesar Baladad para sa tindig ng ating kapatid na si Brother Ali. So, Pastor, kung ready ka na po, 7 minutes para sa iyong cross-exam. Time start. Now, nakamute ka po, Pastor. Okay. Okay. So, yan. So, tanong. Okay, ito yung unang tanong, Ale. Nung wala pa ang Quran, anong unang aklat ang ginamit para sa tao na maligtas? Anong batayan, anong panahon? Wala pa yung Quran. Kasi huli ang Quran, huli. Anong una? Okay. Thank you, Pastor, sa tanong. Ayon doon sa Quran chapter 2,
213, mayroon din kapahayagan sa mga naunang propeta. At nababanggit nga yung mga kapahayagan na Zabur o Torah, Injil at Quran. Wala pong Biblia. So kung alin ang nauna doon bilang kapahayagan sa kanila, hindi na natin saklaw yun, Pastor. Ang atin ngayon, kung alin Okay, ang time is tinutuklas up. natin ang Biblia. Next question. Next question. Next question, yung bang Torah na sinasabi mong Torah, yung ba kasulatan? Nasa Diyos, yung Torah. Yes, Pastor, ayon doon sa Quran, ibinigay yon kay Propeta Moses na Torah, pero hindi Biblia. Ngayon, dahil wala na yun, dahil para sa panahon ni Moses yon, at nasa panahon tayo ng Propeta Muhammad, kaya Quran yung ating basihan. Wala pong Biblia kasi Biblia, sulat ni Pablo po yan. Siya yung pinag-iingat kayo ni Jesus sa turo ni Pablo Okay. na ibang Kristo. Time is up. Next question. Yung bang sinabi mong Torah kay Moises, naniniwala kayo doon sa kanyang Torah ni Moises? Yes, Pastor, naniniwala kami sa Torah, ngunit hindi sa Biblia. Okay? Kung may matino naman sinasabi ng inyong Biblia sapagkat ang Quran nagsasabi, halimbawa, Moses, naniniwala kami yung katagang Moses. Pero yung kabuuan ng Biblia nagkakawindang, hindi po yan ang totoong salita ng Diyos. Quran po, Pastor. Yan po ating basihang kaligtasan ngayon. Okay. Nasa time frame Next na question. Propeta Next Muhammad. question. Next question. Ano ang pinapaniwalaan mo sa Torah na nakasulat? Ano ang iyong pinapaniwalaan doon na nakasulat sa Torah? Ano ang iyong pinapaniwalaan? Sagot. Katulad, Pastor, doon sa sinasabi ng Quran, halimbawa lang, ang Torah ay naibinigay kay Moses at ang Injil na ibigay kay Jesus o ang Zabur na bigay kay David, naniniwala kami ron. Pero kung hanapin mo sa amin yung kasulatan, Pastor, wala kami pakita kasi may Quran na ngayon. At sinasabi nga, kung anong nasulat sa nauna, nasulat din naman sa Quran. Nasa chapter Okay, 89 next ng Quran question. mababasa. Next question. Okay, next question. Sinabi mo, ang nakasulat sa Torah ay nakasulat sa Quran. Ano ang nakasulat sa Torah na nasa Quran? Sige, sinabi mo kanina. Ano ang nakasulat sa Torah na nasa Quran? 112, Pastor. Halimbawa, Diba? Pastor, sabi ko nga, ang turo ng mga propeta ay absolute one God, pinanumbalik ng Propeta Muhammad sa Quran 112 verse 1 to 4. One God, walang kasama, walang kagaya, hindi pinanganak, hindi nagkaanak, hindi mahihalong tulad. Ito ang katwiran na matino. Kaya wag mong gawing Diyos si Jesus dahil hindi niya Next sinabi. question. Thank you. Next Next question. question. Next question. Yung bang sinasabi mo na yan nasa Torah? Nakasulat yan sa Torah o sabi-sabi mo lang yan? Yan bang sinasabi mo ngayon? Nasa Torah yan o wala? Yes or no? Yes or no daw? Yes, Pastor, nga sabi nga ng Quran, inna hada la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Objection. Okay, objection moderator. Objection po, Objection. Pastor. Oh, ito Ang sabi ko sa kanya, yung sinabi niya na ganun, saan sa Torah mababasa na yun na ang sinasabi doon na nakasulat sa Quran at sa Torah parehas. Saan talata sa Biblia yun, sa Torah, na sinasabi mo? Okay, O, so saan? ganito Bro Ali. So parang ang naintindihan ko po sa sinabi ni Pastor ay hinahanap niya parang lang po parang letra por letra na saan makikita sa Quran yung sinasabi mo daw doon sa Torah. Yes, parang same saan siya nakasulat sa Quran. Okay, so sasagot ka na po ba, Bro Ali? Counter mo ako, sister. Oo nga pala. Sorry. Counter. Counter objection, Bro Ali? Yes po, Okay, counter thank you, objection. sister. Ang linaw naman po yung sagot ko kanina, sister, nagbigay pa ako ng talata sa 87 ng Quran. Inna hada la fi suhufil ula, suhuf Ibrahim wa Musa. Ang Quran na ito, kung anong mayroon dito, ganun na rin kung anong nasulat sa suhuf kay Abraham at Torah kay Moses. Sana hindi na nag-objection. Okay. So, Pastor, nakuha din po yung kanyang objection. Okay na po ba? Okay. So, okay. Wait lang po. So, meron pa po tayo, Pastor, 3 minutes. Meron ka pa pong oras na 3 minutes and 42 seconds para sa iyong cross-exam. So, okay. I-resume ko na. Okay. Tanong. Ang sabi na kanina, kung ano nakasulat sa Torah, ganoon din sa Quran kasi pagkahawig nga. Ngayon, saan sa Torah naman yung sinasabi niya na binasa niya yung Surah 87? Dapat yun, sa Torah, nababasa din yun. Para naniniwala ko talaga na yung galing sa Torah yun. Oh.
Hindi yung sabihin nila, ang Quran ka magtawig. Saan yun sa Torah, yung talata na yun? O, basahin natin, sige. Okay, sagot, Saan? Bro Ali. Okay, sagot ako. Okay. Sige. Unang-una, may una at pangalawa kong sagot. Una, pastor, wala na yung Torah. Kaya wag mo nang hanapin yung Torah ngayon. Biblia yung nagkakawindangan ang nakalabas ngayon. Pero kahit paano, mayroon pa rin naman sinabi ni Moses sa Deuteronomo 6:4 na isa ang Diyos. Pero dahil sa windang ninyong Biblia, dahil gawa ni Pablo, naging Trinity na yung turo Okay, ninyo. O may Quran ngayon na okay, next question, Pastor. Okay, ang sabi mo kanina Okay. sabi mo kanina na yung Quran ay nasa original pa rin hanggang ngayon. Tanong, yung Quran, yan ba yung mismong salita ng Diyos o yan isinulat yung salita ng Allah? Yung Quran, yan ba yung siya ba yung salita ng Diyos o siya yung pinagsulatan ng salita ng Diyos, yung Quran? Okay, sagot. Ang Quran, pastor, ay salita ng Diyos, salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay pinagkaloob sa huling propeta Muhammad para basihan ng mga tao sa huling henerasyon hanggang sa huling araw. Dahil mayroon din naman revelasyon na basihan ng mga tao na nauna sa atin. Di ba ang linaw? Wala pong Biblia. Thank you, Okay. pastor. Next question. Tanong, Okay, next question. tanong, kung yung Quran mismo ang salita ng Allah, saan isinulat ang Quran? Saan isinulat yung salita ni Allah? Saan isinulat yung salita ni Allah? Saan isinulat? Sa Quran nga. Ito nga, mababasa ngayon, Ah, mushaf. Ito. Musab, okay. Okay. Ano ang original na pinagsulatan ng salita ng Allah? Anong original? Yung bago yung aklat na yan ng Quran, saan isinulat yung original talaga ng salita ni Allah? Saan? Yung pinagsulatan nila noon, pastor, sa 1400 years ago, wala na yun. Pero yung namemorya nila, umabot sa atin. Kaya sa bawat henerasyon na pagdating ay namimemorya ang Quran. Kahit mawala yung ating kanunuan, mamimemorya ng kasunod na mga henerasyon. Kasi nga, ito ay mananatili sa pag-aalaga ng Diyos. Ganyan ang Quran, pastor. Moderator, ang tanong ko. Okay, Wala ka? yes. Okay, time Ang pause tanong ko tayo. dito, okay. Okay, Tanong. pakiulit po yung tanong, Pastor. Ang tanong ko sa kanya, sabi niya kasi original daw yung hawak-hawak ng Quran. Ang tanong ko, saan isinulat yung Quran talaga sa original? Pakisagutan kung saan, kung saan mo isinulat, sa dingding, kung sa papel, kung sa karton, kung saan yan. Saan mo talaga isinulat yung original niyang bago ang Quran? Saan yan? Sagutin mo. Okay, so Bro Ali, sagot. Hindi ba ako magka-counter, sister? Ay, oo nga pala, no? Sorry. Sorry po. Lagi ko nalilimutan na dapat lagi may counter objection. So, time pause muna tayo. So, sorry po, yung Bro mga, Ali. mga viewers namin dito, sister. So, pasensya na po dyan. So, counter objection, Bro Ali. Okay, thank you, sister. Nasagot ko naman kanina pa yung tanong, kaya lang si pastor ay nag-objection. So yung pong mga naisulat na nauna pa kung saan nila inukit, wala na yon. Pero nanatili ang Quran dahil nga na memorya ng bawat henerasyon. At naisapapil ngayon sa pamagitan ng Quran na ito o mushaf na ito. Thank you. Okay, tanong. Pastor Baladad, siguro next question na po tayo, ano? Okay. Okay, Next question. Okay, time resume. Next question. Next question. Kahit nawala yun, saan na isulat kahit nawala? Magbigay sa kung saan nga naisulat kahit nawala yun. Saan nga isulat sa original bago sa mushaf, bago sa papel, sa Quran? Saan nauna talaga? Saan siya isulat? Sa bato? Saan ba yan? Ayaw, bigkasin mo. Saan? Sagot, Pastor. Bro Ali. Ito nga original, pastor. Kung hinahanap mo yung bato, inukit nila doon, kung sa balat, ng kahoy, ng kambing, kahit isang truck yon 1400 years ago, wala na yun, pastor. Pero dahil na memorya ng tao, generation to generation, hanggang ngayon nanatili, ito na, pastor. Okay, hindi na sa bato, nandito na sa papel. Mawala man ang papel na ito sa next Okay. generation. Okay, time is ang up. Quran. Okay, Okay. Pastor, almost time is up na rin po. Ayan, kita naman po natin yung ating timer sa ating mga screen. Ano po? So, dyan po nagtatapos ang ating Q&A ng ating Pastor Baladad. So, shout out po dyan sa ating mga kapatid dyan sa live. Maraming salamat po sa lahat na nag-share at sa lahat din po ng nandyan sa atin sa page ni Brother Alim.
Ayan, so magandang gabi po muli sa inyo at enjoy watching lang po at tayo ay mag-aral ng bawat pananampalataya na pinapahayag ng ating mga kapatid. So, dako na po tayo sa Gibaan time. Ayan, so sabi nila, Gibaan time. So, Pastor Cesar, kung ready ka na po para sa yung 10 minutes na rebuttal. Okay, Ayan. so time start now. Aba, ito si Ali pala. Sa atin, magaling siya maghanap. Inuhanapan ko ng original. Hindi mabigkas eh. Oo. Hindi niya alam kung saan isinulat yung kanyang Quran eh. Ha? Kaya ikaw, kung maghanap ka ng, sa akin, dapat sumagot ka ng iyo din. Kasi ang Biblia, ito nga po yung sabi dito na nisulat ito sa mga apostolo, sa mga apostolo. Una-una si Juan, Pablo. Ang sayo, sino sumulat? Ang inyong propeta, Noel Durayt. Ha? Hindi marunong sumulat, hindi marunong bumasa. Paano ngayon niya may isulat ng Quran ninyo? Na ang inyong propeta Muhammad ay hindi marunong bumasa, hindi marunong sumulat. Napakalaking ano yan, questionable yan. Kaya hindi mo na alam kung saan isinulat. Oh, ngayon, pagkatama ko ng picture dyan, kahit balang barat ng, nakagad dito sa kanila, ang salita ng Allah ay isunod saan? Doon daw sa dahon ng palma, doon sa buto ng mga hayop, balat ng mga hayop. Pagkatama ko ng ano dyan, sample dyan na litrato talaga, kundi yung idiretso mo ko sa Quran. Ako rin may, ito, Quran nyo. Ayan. Itong Quran nyo. Nandito, binabasa ko kung saan galing yung Quran original bago dito na naisot sa inyong libro. Galing daw yan sa bato, dahon ng palma, balat ng hayop, at iba pa. Pero may at iba pa. Ibig sabihin, hindi na rin talaga ang original. Bakit? Bakit? May at iba pa eh. Ibig sabihin, hindi mo alam kung paano na-compile itong Quran. Kailan nabuo ito talaga? Mamaya, babalikan kita mamaya sa tanong. Kailan nabuo ito? Sinusumulat ng Quran? Kasi si Muhammad, no read, no write. No? Hindi marunong sumulat, hindi marunong bumasa. No? Kaya ito, hindi po to kinasihan ng Diyos. Bakit mo? Hindi mo maituro kung sino sumulat. Mabuti pa si Pablo, may talata sa Biblia na inutusan talagang sumulat. Unang Korinto 14:37. Kung iniisip ni naman na siya'y propeta o religyoso, na kilalanin niya ang aking isinulat ay pawang utos ng Panginoon. May utos eh. Tanong, si Muhammad ba may ganyan? Wala. Itong Quran niya wala. Walang kasaysayan na si Muhammad ay inutos ng Diyos na sumulat. Kasi hindi na marunong sumulat. Sino sumulat ng Quran? O di anon. Di mo na ipahayag. Saan isulat ang Quran? Di mo may turo. Ibig sabihin, mismo yung ba't hindi mo alam kung saan galing, saan na isulat sa original. Ang sabi niya kanina, original tong Quran, walang pagbabago. Anong walang pagbabago? Sabi mo kanina, galing sa buto ngayon, nasa libro na, di nagbago. Ay, ito, Ali. Gibang-giba talaga argument mo. Dahil, bakit ka mo? Wala kang matibay ba't yan eh? Gibang-giba. Ang akin, mula kay Jesus, bumaba. Nagsimula, naroon salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay naging tao. Bumaba sa lupa at nananahan. Ngayon, pag akit sa langit, may mga apostol siya. Tinuruan na sumulat si Juan. Sumulat na Juan at ipadala mo sa pitong iglesia. Dit na ipadala. Nasa amin ngayon ang Biblia. Yan yung katunayan. Galing sa bato, kay Moses, galing sa dalawang tapos na bato, na isulat ang Hebreo. Kung ito ng bagong tipan, na isulat naman ang Biblia dito sa aklat. Sa inyo naman, galing pala ang Biblia, ang inyong Quran, galing sa bato, galing sa buto ng hayop, balat ng hayop, at dahon ng palita. Sabi mo, hindi na bago. Nagbago din. Kaya ikaw, Ali, wag kang hindi mo masuot yung tanong ko. Wag kang sabihin, nawala na. Kahit nawala yun. Ang malaga, mayroon kang history kung saan na isulat, sinong sumulat ng inyong Quran. Hindi mo pwede sabihin sa akin na direkta yan galing sa Diyos. Ang tanong ko sa'yo, sinong sumulat? Kasi si Muhammad hindi mo rin sumulat. Sino? Pinis mo sa amin yung Lucas 1:1. Nagkawindang-windang. Sa inyo, windang-windang din eh. Sinong sumulat ng Quran? Si Muhammad. Hindi nga marunong sumulat yan. Sinong bumasa? Ang sabi ng Quran, ang Quran ay ipagbadya, ibabasa. Ang tanong, paano bumasa si Muhammad? Hindi marunong bumasa. Yan ha. Kaya yan yung Quran ito. Mismo sabi mo dito, hindi nga si Muhammad ang sumulat. Bakit? Si Muhammad, no read, no write. Paano ngayon naisulat ang Quran ninyo? At saka wala kang batayan dito na kung sino sumulat na mga tao. Wala kang karakter kung sino sumulat. Kung si Pilato. Mabuti pa sa amin, meron eh. May 4 na manunulat. Si Mateo, Marcos, Lucas, at saka itong panghuli sa Pablo. At meron pa kaming mga ibang writer. Propeta Isaias. Marami kaming mga writer. Sa inyo, sa Quran ninyo, sino sumulat? Ni isa, wala kang naituro sa akin eh. Mamaya, magbigat ka sa akin isa ng manunulat ng Quran. Bakit? Hindi pwede si Muhammad. Bakit? Si Muhammad kasi hindi marunong sumulat. Ngayon, kung si Muhammad ang sumulat niyan, saan surah na? Sinabi ng Diyos sa
si Muhammad ang sumulat. Saan Torah? Saan sa surah niyo? Okay. Ngayon, sa Biblia, maliwanag. Mula sa pasimula, salita, kasama ng Diyos. Naging tao ang salita. Ibig sabihin, yung si Jesus Christ, nagsasalita kasama mga apostol, nangaral sila, mismo salita. Ang sabi niya sa akin, hindi na original yung Torah kay wala na. Mayroon. Ang Torah, ang nagkagay sa Torah, yung 10 utos ni Moises na ibinigay doon sa mga Israelita. Andun yun eh. Bagamat nawala yung tapos sa bato, yung dalawang tapya sa bato, pero ang original na 10 utos, nandun pa, nakasulat sa Biblia. Bakit? Andito ang 10 utos sa Biblia nakasulat. Sa Exodo, nakalagay yan doon, Exodo 20. Basahin mo, Ali, andun yun. Hindi nawawala yung 10 utos ng Torah. Ang nawala, yung bato na original, andun sa museum, tinago yun doon. Bakit? Ang bigat ng bato, mga ngarang ka bato dalhin mo, mabigat. Kaya ang Diyos naman ay mahabagin, iniliwat yan sa dito sa aklat, dito sa Biblia. Yan. Ha? Guys, sa inyo. Ito dito sa Biblia ngayon, ang aming batayan. Wala na yung bato. Bakit? Kabigat-bigat ng bato. Buhati-buhatin mo yung mga aral ka bato. Ang Diyos, nilagay ng mga wika. Ngayon, ang original, sabi mo, Hebreo, Grego, Aramaiko. Bakit? Ang lahat ng wika ibigay ng Diyos para maunawaan ng mga taong bumasa. Sa inyo, Arabic. Kung mo sabihin, ang mga taga Mindanao na Muslim no, marunong Arabic, hindi din, di ba? Kaya meron kayong translation. Ito, Tagalog. Ito ha. Ito, kay Arcio. Ayan, ano mo to eh? Ayan o. Ito, ang kahulugan ng Quran, ito, pagbawi kang saling Tagalog, si Abdul Eduardo M. Arcio. Yan, mayroong affirmator, mayroong dito nagsalin eh. Wag mo i-deny ito kasi namimigay kayo ng Quran para maunawan, Tagalog version. Hindi to Arabic, Tagalog to. Ibig sabihin, para maunawaan ng mga bumabasa, ang Arabic, Tagalogin. Ngayon, sabi mo, hindi to original. Bakit nyo pinamigay kung di original to? Kaya, Ali, huwag kang lulusot na ang inyong Quran hindi yan magbabago. Nagbago yan. Napunta nga sa aklat eh. Mula sa balat ng hayop, buto ng hayop, dahon ng palma. Napunta sa libro, di nagbago. Kaya yan ang ibig sabihin, ha? Kaya huwag mong sabihin na ang Biblia ay hindi totoo. Bakit? Ang Biblia namin, ang salita dito ang mahalaga yung nakasulat. Ano nakasulat sa Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo ng Kristo ganito. Unang Korinto 15:1 hanggang 4. Yun ang Ebanghelyo na ipinangaral ni Apostol Pablo. Ano yung Ebanghelyo? Na si Kristo namatay at mulang nabuhay sa ikatong araw ayon sa kasulatan. Yan yung Ebanghelyo ni Kristo. Ano yun? Ano pa? Anong ikaligtas? Roma 1:16. Sapagkat hindi ko kinahiya ang Ebanghelyo na sa bawat sampalataya ay maligtas. Ibig sabihin, yung Ebanghelyo ni Kristo, yun yung sampalataya na namin para maligtas. Sa inyo, ano ang inyong kaligtasan? Wala. Wala eh. May nakalagay ba sa inyong Quran na may kaligtasan yan? Wala. Ano ang inyong batyan ng kaligtasan? Wala. Sa amin mayroon. Ebanghelyo ni Kristo makapagligtas. Roma 1:16. Nasa pamagitan nito, ang sinusampalataya sa Ebanghelyo ay maligtas. Yan po yung kaligtasan na sa Biblia. Wala sa Quran, ha? Huwag mo sabihin sa akin, original, hanapin yung original na Hebreo. Hindi na kailangan eh. Hindi na, bakit? May translation eh. Mayroong Bisaya, Tagalog, English, mayroon eh. Kaya ngayon, kung gusto ka ng Hebreo, di pumunta ka doon sa original na museum doon, nandun yung Hebreo, ang lalaking aklat doon. Andun yung bato, andun, puntahan mo. Kaya ang iyo, wala kang pakita eh. Bakit? Ang iyo, galing sa bato, galing sa buto ng hayop, balat ng hayop, at dahon ng palma. Hindi mo nabanggit kanina eh. Ibig sabihin, hindi mo alam ang history kung saan galing ang iyong batayan. Ayan. Pangalawa, sino sumulat ng inyong Quran? Hindi man si Muhammad. Bakit? Si Muhammad Nurid Nurayt. Kaya ngayon, ang Biblia, ito po yung kinasihan ng salita ng Diyos. Magagamit sa pagtuturo, yan. Pag-akay tungo sa matuwid na pamumuhay. Kaya ang Kristiyano, talagang tutuwid ang pamumuhay namin, matuwid. Bakit? Ayon sa turo dito po sa Biblia na salita ng Panginoon. Kaya sabi nito, saliksikin ninyo ang aklat ng Panginoon. Ni isa din nagkukulang. Hindi nangailangan ng kapares. Ang inyo may kapares eh. Takbo ka sa hadith, takbo sa sunan ni Muhammad. Ibig sabihin, hindi pa pala ito ang batayan ninyo. Hindi pa. Bakit? Meron pa kayong hadith at meron pa kayong sunan ni Muhammad. Sa amin, hindi na kailangan ng kapares. Dito na mismo ang pagpapaliwanag. Ang sagot, andito, di ba? Pag tumanong ka sa akin, ang sagot Biblia. Magtanong ka, sagot Biblia sa inyo. Ang inyong kaligtasan sa sunnah, hadith ni Muhammad, ibig sabihin pala, hindi dito sa Quran ang inyong batayan. Kundi mayroon pa kayong hadith at sunnah. Kaya, nanali ang tandaan mo, ha? Kaya ang
10 utos, hindi nawawala, andun pa rin. Andito sa Biblia, sa Exodo 20, basahin mo, ang 10 utos nandun pa rin. Kaya hindi nawawala yung salita ng Diyos. Ang nawawala din yung bato kasi ang bato kasi mabigat yun kaya inilagay doon sa aklat. Kaya gaya sa iyo kanina sabi mo nasa mushaf o yan, aklat, mushaf sa Arabic. Sa amin naman sa Grego, Biblos, sa English Biblia, Bible, sa Tagalog Biblia. Kaya paras lang tayo. Pero ang mahalaga dito, ang amin andito yung kaligtasan. Okay. Sa inyo wala diyan eh. Walang Okay, talata sa Biblia time's dyan. up. Okay, salamat. Okay, maraming salamat po, Pastor Cesar. At ngayon po ay dako na po tayo sa ating cross-exam ng ating kapatid na Brother Ali. Yes, at kung ready na po si Brother Ali and Pastor Cesar para sa cross-exam, 7 minutes, time start now. Tanong. Okay, sister. Thank you, Sister Nad. At Pastor Cesar, ng tanong muli. Ang Quran ay mayroong original na Arabic sa kanyang anyo at ito ay nakasalin din sa iba-ibang lingwahe. Nagkakawindangan din yung mga tao kapag binabasa yung salin lamang, ngunit binabalikan ang original na Arabic dahil mayroon itong original. Yes or no? Sagot. Yes, sa inyo yan. Sa inyo yan. Yes, sa inyo yan. Kasi ang Arabic ninyo, ngayon, ito sa surah o kaya hadith, sa inyo yan. Kami, wala nang tamang translation. Bakit? Ito na mismo translation namin. Oh? Biblia ang gagamitin namin. Hindi yung hadith, hindi yung Okay, hindi next yung question. surah. Oh, hindi yun, wala yun. Okay, Next thank you, question. Sister Nad. Next question, Pastor. Okay. In contrast dito, Pastor, yung Biblia naman dahil walang oreg at nakasalin sa sandamukal at sandamakmak na salin, wala nang binabalikan na oreg para kunin ang anuman nakasulat. Kaya nagkakawindang salpukan ang kakristyanuhan ngayon. Yes or no? No. Hindi na kawindang-windang. No. Bakit? Meron na kaming salin eh. Kaya hindi na kailangan pagbubutuan ng Hebreo, Grego. Kasi ang Panginoon nagbigay ng mga iba't ibang wika. Kaya lahat ng wika, mayroon ang Biblia. Tagalog, Bisaya, Cebuano, Ilonggo, Waray, lahat yan. Para hindi magka-windang-windang. Okay. Nasa inyo na lang yun, nagka-windang-windang. Okay. Okay, so next question. Next question. Okay. Yung CFB sa'yo, yung kanila INC, SDA, BAC, GIL, hindi ba po nangangahulugan na nagkakawindang yon? Yes or no? Objection, moderator, objection. Yes, objection po. Napunta na sa mga sikta eh. Ang ating topic dito, Biblia, huwag ka pupunta sa mga sikta. Ha? Ang pupunta sa mga tanong niya ko, gibayin mo yung aking latag na ang Biblia, ang batayan ng kaligtasan, huwag ka pumunta sa mga sikta. Okay. Ang ating paksa, Biblia at Biblia tayo. Yes, Hindi okay. sikta. So, Yan. counter objection, Bro Ali. Thank you, Sister Nad. Counter, please. Ito ay pangingilatis, Sister, na yung basihan nating Biblia, kung matino ba ito, yung Quran, magkakasikta ba yung mga tao? Yun po ang punto ko doon. Kaya hindi po tumataliwas sa topic. At nasa second stand na po tayo. Pakisagot lang niya, please. Yes, Thank you. okay. Pastor Cesar, sasagutin mo ba? Oh, yeah. Sagutin mo. Sige, Okay, sagutin mo yan. so time resume. 5 minutes and 8 seconds. Oh, eto yun. Sagot? Oh, ang Biblia, ang batayan ng mga sikta. Kaya nga may kaligtasan kami. Kahit anong sikta yan, ang ginamit sa Biblia. Sister, hindi ko po narinig yung Time post, categorical. Ako rin ang mag-objection. Ulitin mo. Okay, parang narinig ko, Bro Ali, pero hindi malinaw sa akin kung yes or no ba siya. Okay, Brother Ali, siguro ulit na lang o paki-rephrase na lang uli yung question. Okay, ipipremise ko, sister, kasi dalawang tanong ito. Kaya sabi ko sa tanong ko kanina, yung Biblia walang orig na binabalikan, kaya kakaiba-iba yung sikta ng Christianity. Pero sagot ni Pastor ay no. At nag-follow up ako ng question, bakit magkakaiba ng sikta ngayon? So dapat ang sagot ni Pastor ay magsabi siya ng totoo na yes na magkakawindang po. Okay. So nakuha po ba, Pastor? Nakuha? Bakit mo kuturuan ako mag-is ako, maggulo ako? Huwag mo kuturuan ako mag-is or maggulo ako. Huwag mo kuturuan na mag-is ako. Ano bang klaseng tanong yan? Pakuturuan mo kung sumagot. Tanong ka lang, huwag kang magturo na yes ako, sagot ko, yes, huwag. Okay. Yung categorical. Okay. Talaga makulit ako. Okay, Pastor Cesar,
Kasi talagang meron po tayong rules din na dun sa categorical question. So, ibig sabihin po doon, pag nababanggit yon ay pwede po yung merong tayong categorical. Okay po? Oo nga, Siguro, oh yes. Pastor Ulit niyo, Cesar, ulit niyo. naku. ah, Ulit niyo yung tanong kasi nga, ulit niyo yung tanong kung anong tanong niya kasi okay. Okay, ulit, ulit, sige. ulit niya, yung Yes tanong po, niya. sige. Oo. Ganito na lang, Bro Ali, paki-reconstruct mo uli yung iyong question. Then, i-categorical mo siya, okay? Paki-reconstruct na lang uli. Thank you very much. Okay, Pastor, sige. Pastor, yung Hmm. pong pagkakaiba-iba ninyo ng sikta sa sinabi ko na CFB sa'yo, INC sa kanila, GIL, SDA, at marami pang iba. Alam natin to, mga abbreviation ng pangalan ng sikta. Ito'y nangangahulugan na nagkakawindang kayo sa basihang Biblia kasi walang binabalikan o rig. Yes or no? No, hindi kami nagkasalungatan. Bakit mo? Ang Biblia namin, aming ginagamit ito, ang batayan ng kaligtasan, ang Biblia. Lahat ng sikta, ang tinuturo sa Biblia, may kaligtasan. Kaya ang ating paksa, ang Biblia, ang batayan ng kaligtasan. Kaya walang sikta na gumagamit na ang Biblia hindi kaligtasan. Lahat yan, naniniwala na ito ang aming batayan ng kaligtasan. Isa kami lahat yan. Oh. Biblia ang aming gamit. Isa kami lahat. Kaligtasan ang Okay, Biblia. next Nandito. question. Next question. Next question, Pastor. Sana Oh. sinagot mo na yes, dahil totoo na nagkakaiba-iba kayo, dapat nagbigay ka ng 20 seconds paliwanag. Di mas mainam sana, Pastor. Yes or no? Yes nga eh. Ang sabi ko sa'yo, yes nga, di kami nagkakaiba. Bakit? Ang aking paksa, patunayan ko na ang Biblia, ang batayan ng kaligtasan. Kaya lahat ng sikta, naniniwala na ang batayan ng kaligtasan ang nasa Biblia. Yan ang aking kitindigan dito. Kahit anong sikta sila, kahit anong sikta. Ang kanilang batayan, Biblia. Kahit anong sikta yan, yes. Kaya sa kami dyan, ang batayan, Biblia. Nandito ang kaligtasan sa Biblia. Nakasulat, basa. Okay, Unang, so next question. ha? Next question. Okay, next question. Realidad ngayon sa social media, sa ating kapaligiran, kaliwat kanan po ang umaakap sa Islam na mga kapilipino nating Kristiyano, gawa ng ang Biblia ay hindi talagang maasahan sa kaligtasan. Yes or no? Yes, nasa inyo na lang yan. Kasi ang demonyo ng nilang din sa Biblia din yan. Ha? Marami din mga nilang ang demonyo. Kaya nasa tao lang yan. Hindi yan batayan na nawinda ang Biblia dahil sa lumipat sa inyo. Hindi. Nasa tao yan. Bakit? Ang Satanas talaga naghahanap ng magsisila. Unang Pedro 5:8. Ang Satanas naghahanap ng magsisila. O, na kanyang madaya. Okay, Problema next nila question. yan. Next question. Masayang-masaya ako, Pastor, kasi nag-yes ka talaga na hindi maasahan yung Biblia ninyo dahil ang topic nga, alin ang basihan ng kaligtasan, Quran o Biblia, at nag-yes ka naman na ang Biblia ay hindi maasahan. Tama o mali? Moderator. Okay, Huwag kang ganyan. Huwag objection. kang mag-comment dyan. Huwag kang mag-comment ng ganyan kasi hindi yan ganyan ang aking ibig sabihin. Hindi ganyan. Huwag kang mag-comment na ano. Iba yan eh. Ayusin mo yung ano mo, Ali. Okay. Huwag mo kumigyan ng ano. Oh. Okay. So, Nag-comment Bro ka eh. Ali, may counter objection ka? Pa-counter mo Yes, ako, yes, Sister yes. Nat. Kasi Yes. tanong po yun, confirmation doon sa yes niya, Sister. Huwag niyo sanang mamasamain. Magtanong ka. Nasa Anong tanong faith mo? tayo. Pangingilatis po, ang daming nakikinig sa amin dito. At sa inyo rin malamang. Okay. Pastor, Siguro huwag mong iwasan yung mga tanong. okay. Huwag ka Parang mag-comment kasi eh. yes, Bro Ali, parang Comment ka nakuha naman ni Pastor. So sabi niya, pakiulit na lang yung question. Okay, Bago po ulitin ko na lang, Pastor. Okay? Kasi nag-yes ka naman talaga na ang Biblia wala po tayong binabalikan original. Kaya marami po kayong ibang-ibang sikta, iba-ibang turo. At nag-yes ka naman talaga, Pastor. So ang ating topic, alin ang basihan ng kaligtasan? Quran o Biblia? O di tama na ang Quran yung ating basihan, Pastor, kasi inaiwanan Biblia ninyo. Tama o mali? Magtanong ka na lang. Kung anong tanong mo sa akin, ang haba ng ano mo, tapos wala man sa tanong eh. Magtanong ka ng ayos. Okay. Yun na po yung Sister pinakatanong Nad, niya. Siguro, sagutin mo yan o ano Ang ba? haba kasi ng tanong niya eh. okay, siguro medyo i-summarize natin, Bro Ali, yung kanyang siguro medyo hindi na lang maano ni Pastor kung alin talaga yung question. So i-summarize na lang natin. So meron ka pang 2 minutes and 30 seconds para sa yung Q&A. So paki-summarize, Bro Ali. Sister Nad, kung mamarapatin ni Pastor, kasi
nagmamadali ako. I-ano natin, i-weave na natin kasi malinaw na siguro yung mga tanong ko. Proceed na ako sa aking 10 minutes stand. Okay. So, Pastor? Pastor, Baladad, wave na po raw niya yung kanyang 2 minutes and 30 seconds para sa kanyang Q&A sa inyo. Okay. So, oh yes, Pastor. So, mute na po tayo. At yan, dako na po tayo. Diyan po nagtatapos ang ating Q&A ng ating kapatid na Brother Ali and Pastor Cesar. So, dako na po tayo sa ating rebuttal stand ng ating kapatid na Brother Ali. So, kung ready ka na, 10 minutes, time start now. Thank you, Sister Nad. Pastor Cesar, maraming thank you. At fight lang to, wag kang masyadong magsasama ng loob sa amin, okay? Inasahan lang namin sana yung mga sagot mo na sana matino at napapansin ko naman na sumusunod ka na sa sa categorical. So di bali magkakatimbo ang kapastor sa 20 seconds, wag lang doon sa categorical, di ba? Pero wala ring pupuntahan kasi nag-yes ka na nagkakawindang talaga ang mga Kristiyano sa ibang sekta base sa Biblia dahil wala naman talagang original na binabalikan. So malinaw na, Pastor, okay? Ang sagot, sabi ko nga ng 2 plus 2 ay 4. Tama ba? Kasi sa unang tanong, may orig ang Quran na Arabic. Nakasalin man ito sa Tagalog, English, iba-ibang lingwahe, binabasa ng mga Muslim. Nagkakasal po ka ng windangan din yung Muslim kung salin ang binabasa. Ngunit binabalikan yung Arabic na original, kinukuha yung turo ng pantas, kaya pinagkakaisa tuluyan ang mga Muslim. At nagmumuslim ang maraming Kristiyano nating kababayan. Yes or no? Yes naman yung sagot mo, Pastor eh. Kaya tuwang-tuwa po kami dahil malinaw talaga na Quran ang basihan ng kaligtasan at hindi po ang Biblia. Unang-una mga kapatid, ito sa second stand, kung ang turo ng mga propeta na isa ang Diyos, hindi mo na kailangan magkwenta ng Trinity, Trinitas o 3 in 1, 1 in 3, 3R1, sabi niya brother na kausap natin si Baptist. Ngayon, ang atin lang, hindi natin itinuturo yung itinuturo na ng pari at pastor ministro. Ang itinuturo natin ay turo ng mga propeta kasi yun ang katwiran ng Diyos. Mula sa salita rin ng Diyos. Sa tantya natin, ang mga tao ba, sabi ng mga kababayan natin, kung hindi naman kayo mangaral na gamit ang Hesus Kristo, ay wala kayong mapapag-Muslim kung Muhammad lamang gagamitin ninyo. Mga kapatid, yung ganong salita na ating mga katunggali, particular dito sa aming page, hindi na lamang kay Pastor Cesar. Kasi mangaral kami sa turo ni Jesus, ni Moses, o ni Propeta Muhammad, pari-parehas po sila na nasa Quran. Itinuturuhid lamang namin kung anong turo ng Jesus sa Biblia. Dahil nga Biblia hindi maaring basihan. Pero in fairness, mayroon din naman mga katotohanan na sinabi sa Biblia. Sample, sabi ni Moses, isa ang Diyos. Naniniwala po tayo doon. Bakasyon na Islam talaga ang tunay na relihiyon sa basihang Quran. Sample, sabi ng Biblia, mag-fasting sa ikasyam na buwan. Di ba? Jeremiah 36:9. At walang Kristiyanong gumagawa sa fasting na yan dahil nga naligaw ang Kristiyano base sa Biblia nilang kabuuan. So may Quran na naglinaw dahil ito ang katotohanan sa 183 ng chapter 2 ng Quran, pinanumbalik ang fasting sa ikasyam na buwan. Yun po yung Ramadan. O dito nga talagang Quran ang basihan ng kaligtasan kasi nasusunod natin dito ang utos ng Diyos bilang tayo ay nilikha para subukin kung sino sumunod, maliligtas. Yung sumuway sa impyerno. Kaya kung Biblia sundin mo, maliligaw ka talaga, Pastor. Kaya marami ang nagmumuslim dahil nga Quran ang talagang basihan ng kaligtasan. Di ba? Kasi ang turo dito, Pastor, ay hindi po itinuro ng kung sinong Poncio Pilato na nagbago ng katuruan. Katulad ni Pablo, anong sinabi niya sa inyong Biblia, Pastor? 7:12 ng 1 Corinto. Datapwat sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. O, kita nyo? Linaw, Pastor. Si Pablo lang nagsasalita.
Mapansin mo yun, Pastor? Napasya lamang ni Pablo ang inyong mga sinusunod, partikular. Kung pumunta ka sa verse 25, sa parehas na chapter 7 na 1 Corinto, sabi ni Pablo, ngayon, tungkol sa mga dalaga, sabi niya, wala akong utos ng Panginoon. Sabi niya, ngunit ibinibigay ko ang aking pasya. Okay, tanyo? Dahil lang kay Pablo, pasya-pasya lamang niya kung anong sinusunod niyo sa Biblia niyo. Kaya nga ang tanong kanina, Pastor, unang stand mo, sino paniniwalaan natin? Ang Diyos o si Pablo? Sabi mo si Pablo, kita mo? Pablo paniniwalaan natin, hindi ang Diyos. Alam mo, Pastor, kung nag-Muslim ka matino, sinisiguro namin, Pastor. Okay? Kasi kung maging Kristiyano ka manatili, yan lang kung anong mayroon sa turo mo, yun lang. Ayaw din naman tanggapin ng kakristyano mo base sa Biblia ninyo. O so saan tayo, Pastor, maniwala? Alangan naman sa'yo. Si Sister Nad nga, pagka ganda-ganda niya, ayaw niyang sundin yung iyong relihiyon CFB. Ang gusto niya, yung RCC. O ano, pagkaiba nun, ay parehas naman kayong Bible-based. Di ba, Pastor? Malinaw ba ang katotohanan dito? So, wag mo na susundin yung Biblia mo, Pastor, kasi kilala mo si Pastor Barcelon. Parehas kayo nun eh. Anong nalaman mo na hindi nalaman ni Pastor Barcelon para nag-Muslim siya? Shoutout kay Pastor Jobin, kay Pastor Rian Puentes, kay yung mga kaututang dila natin dyan. Kay faith lang po tayo. Kay wala po kaming nais na iparating, hindi kami nais na pasama ng inyong kalooban, kundi iparating ang katotohanan. Okay? Siyempre, Diyos ang pinag-uusapan dito. Mahirap to kasi nakasalalay kaligtasan. Pag kami mali, sa impyerno kami dadalhin. Pag kami tama sa aming pananampalataya, sa paraiso kami. Kung ganon, mayroon lamang dalawang hantungan sa kabilang buhay, paraiso at impyerno. Sinisiguro namin sa inyo, dahil ang Quran nagtuturo ng katotohanan, pag kayo nagtambal, sumamba kayo sa iba bukod kay Allah, sa impyerno kayo ibubulid magpakailanman. Take down notes. Sa 98:6 ng Quran, silang mga nagtatambal at hindi nananampalataya, mga Kristiyano, Hudyo, ateista, agnostic, ibubulid kayo lahat sa impyerno nga po'y magpakailanman. Kapag hindi kayo naging Muslim. Sa makatuwid, mag-Muslim lang kayo. 385 ng Quran, hindi tatanggapin sa inyong relihiyon, maliban maging Muslim lamang kayo. Ito ang mensahe ng pansandaigdigang mga Muslim. Ang sinasabi kong Pilipinong Muslim, yan din naman sinasabi ng Chinese o iba-ibang uri ng mga taong Muslim. Iisa aming mensahe dahil ang Quran na basihan namin, ito ang pangkaligtasan na basihan. At ang Biblia, sorry, at iniwanan na namin. Ayaw na namin yung hocus-pocus, magic-magic, fake it alone na faith alone ninyong paniniwala para maligtas kayo. Ayaw na po namin yon. Gusto namin ang paniniwala na mayroong kalakip na gawa. Pag maniwala ka sa Diyos, gawin mo utos. Dahil mayroon tayong tatawag na sa lawikain Tagalog, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaawaan tayo ng Diyos sa kabilang buhay, sa araw ng paghukom, kung sinunod natin ang utos. At ang una sa mga kautosan, huwag kang magtatambal. Yung pagsamba nyo sa Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo, sa damukal ng mga ribulto, sino-sino pa, pagtatambal po yun na hindi tinuro ni Moses, hindi tinuro ni Jesus, hindi tinuro ni Abraham, pero tinuturo ni Pastor. Kaya magbalik kayo sa Islam, sa turo ni Propeta Muhammad, ay turo rin ng mga naunang propeta sa utos ng Diyos. La taj'al ma'allah ilahan akhar. 17:22 ng Quran. Huwag kang mag-aagapay ng sasambahin. Kanino? Kay Allah o sa Diyos na nag-iisa. Hindi nagturo ang mga propeta ng kung sign of a cross, magsamba ka sa harapan ng mga ribulto, o magdiskuhan kayo, magkaway padyak, kung ano-ano mang ginagawa pag kayo nagsasamba. Hindi. Ang turo ng mga propeta, one God. Kaya nagpatira pa, kaya naghugas ng kamay ng paa, kaya mayroon silang balbas, may talukbong kababaihan, pinagbawal ang baboy. Makikita nyo lahat ito ng mga bakas, gawaing mga Muslim, nasa tamang landas. Yan ay napakainam na mensahe
nang sa ganon maipaabot sa mga taong mensaheng ito at ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang siyang magbibigay ng gabay sa sino mang kanyang naisin na sana mapabilang din kayo sa amin na nagbalik sa Islam. Alhamdulillah, purihin ang kataas-taasan sapagkat sa pamamagitan ng ganitong gawain na ipaparating namin ang mensahe ng Islam sa pamamagitan ng In Defense of the Truth ni Sister Nad Ram ay nandito kami pabalik-balik siguro sa December 18 mayroon ulit hahamon. Ibigay ko lang kay Sister Nadia yung topic at kung mayroong available na mga araw-oras papakinggan natin Okay. o sundan natin. Thank So, you, Sister okay. Nadsara. So, yes. Okay. Maraming salamat po, Brother Ali. At dyan po nagtatapos ang rebuttal stand ng ating kapatid na si Bro Ali. At ngayon ay dadako na po tayo sa ating cross-exam ni Pastor Baladad. So, 7 minutes, Pastor. Kung ready ka na po, ay time start now. Tanong. Okay, o tanong. Ang sabi mo kanina, huwag magtambal kay Allah. Itong tanong, sino ang nagpapahayag kay Muhammad ng mga mensahe? Si Sagot. Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nagpahayag kay Propeta Muhammad, peace be upon him. Katulad din naman si Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinahayagan niya si Abraham, si Moses, si Jesus, at hindi kay Pablo. Thank you. Next question, Pastor. Next Okay, next question. question. Mismo ba si Allah ang nagpapahayag o meron siyang ginamit na si Anghel Gabriel? Yes, Sagot. Pastor. Sa pamamagitan ni Anghel Gabriel, ipinahayag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Quran kay Propeta Muhammad through Anghel Gabriel. Kasi si Anghel Gabriel ay nagbibigay ng wahi. Okay? Sa sino man, okay? Kasi ang point dito, Pastor, mayroon itong pananampalataya Islamiko, okay, na ang mga propeta ay nabigyan sila ng kapahayagan through Anghel Gabriel. Okay, Hindi next lamang question. Next Next question. Next question. Akala ko walang kagapay. Bakit kailangan pang anghel? Hindi lang si Allah ang dumirit na kausap si Muhammad. Bakit pa dumaan sa anghel? E di nagtatambal. Yes or no? No, wala pong pagtatambal doon, Pastor, kasi ang tinutukoy doon yung trabaho ng mga anghel, hindi yung pagsamba. Hindi po sinasamba ang anghel, Pastor. Hindi po nilulugaw ito ng unawang salpok windang kasi mayroon pong mga pantas na nagturo para magkaisa ang Muslim sa turo namin. Thank you. Next question. Okay, next question. question po tayo. Next question. Bakit hindi si Allah ang dumirit na kakausapin si Muhammad? Bakit dumaan pa sa anghel? Kung hindi nagtatambal ang Allah nyo, bakit dumaan pa kay Anghel Gabriel? Oo. Sagutin mo. Yun nga, Ay, sagot. Pastor. Okay, yun nga po, Pastor. Hindi po pinag-usapan yung pagsamba dito para sabihin mo magtatambal. Okay? Wala pong tanong doon na bakit pinadaan pa kay Anghel Gabriel yung pagbigay ng kapahayagan. Wala pong problema doon, Pastor. Ang pinoproblema ninyo, bakit kayo sumasamba sa Diyos-Diyosan? Kaya nilinaw ng Quran na wag po kayong magsamba sa Ama. Next question. Next question. Next question. Ang sabi mo, huling kapahayagan ni Muhammad kay ano yung kapahayagan na ipinahayag kay Muhammad? Ano yun? Anong mensahe yun? Pwede bangkitin mo? Anong mensahe yun? Kaka-message ko lang, Pastor. Ang Quran pinagkaloob kay Propeta Muhammad, peace be upon him, sa mensahe na katulad din pinagkaloob sa mga naunang propeta na sumamba lamang kay Allah. At yun ang first of the commandments. Pag natagpuan ka na nagtatambal sa kabilang buhay, Pastor, ikaw ay ibubulid sa impyerno ng apoy. Kaya ito unahin natin, Pastor. Huwag kang magtambal. 17:22 ng Quran. Okay, next question. O tanong. Sino ang sumulat sa Quran? Na mensahe ni Allah? Ang sumulat ng Quran, Pastor, ay ang mga sahaba, katulad ni Sa'id bin Thabit, si Abdullah bin Az-Zubair, si Sa'id bin Al-As. Marami sila, Pastor. Okay, namemorya nila pagkawala na si Propeta Muhammad, namemorya ng henerasyon hanggang ngayon, namemorya kahit ako, Pastor, sampulan kita kung gusto mo. Marami kaming namemorya. Okay, Thank you. next question. Next tanong. question. O sampulan kita tanong. Ilan ang pangalan ng Allah nyo? Ilan ang pangalan ng Allah? Ilan? O ilan?
Nasa Okay, Quran, yung ilan? proper name ay one, Pastor, Allah. Pero yung mga pambala na, yung common noun, common names ay 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pambala na po yon. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Maawahin, maabagin, di ba? Ang hari, ang kapayapaan, ang mapagmahal, mapagbiyaya. Mga pangalan pambala Okay. na po yun ni Allah. Pero ang Okay. pantangi, Allah. Okay, Very next clear. Thank you. question. Next question. The next question. Sa lahat ng sinasabi mong common name, may binanggit ba dyan na si Allah tagapagligtas? Yes or no? Yes, siyempre, siya ang tagapagligtas. Bakit? Ibig sabihin, siya ang Saan ko? ligtas, Okay. hindi po ang... Time pause tayo. Yes, Pastor? Yes, okay. Saan sa talata na mababasa sa surah, si Allah tagapagligtas? Basahan mo ako. Sige, yes. O, basahan mo ako. Sige, saan? Paano mo muna ako? Counter objection, Bro Ali. Okay. So I think, wait po muna Bro Ali. I think Pastor Cesar, ang naintindihan ko po, akala ko ay mag-objection kayo pero nag-next question po pala kayo. Kasi hindi pa po tapos sumagot si Bro Ali dun sa una niyong question. Okay po? So siguro Okay. po pasagutin muna natin si Bro Oh. Ali. Ano po? So Bro Ali, may counter objection ka ba? May O yun objection nga ka? maganda sister, napansin mo rin na dapat ka muna magpupunta sa ibang pabuhol-buhol, kundi mag-stick lang muna pakinggan yung 20 Okay. seconds. Yes po, yes po. Okay, so sagot na uli, Bro Ali. 20 seconds. Okay, Okay. sagot. Yung common name, mga pastor, mga pambala ng pangalan ng Diyos, okay, particularly yung mahabagin, maawain, lahat na yon, 99 attributes and names of Allah subhanahu wa ta'ala. Common, okay. Pero yung proper, yun po yung Allah. Okay, pastor, next question. Thank you. Okay. Next question. Okay, next question. Okay. Next question. Sa binanggit mo na mga katangian ng Allah mo, meron bang nakasulat dyan sa Quran ninyo, sa surah, na si Allah ay tagapagligtas? Yes or no? Yes, pastor, napakarami po, pastor. Sa Quran chapter 59, verses 15 hanggang 24. Okay, huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malik, al-quddus, as-salam, al-mu'min, al-muhaimin, al-aziz, al-jabbar, al-mutakhabbir, hanggang sa dulo. Kung saan nababanggit ay katangian niya lahat ng kabutihang Okay, bagay. next question. Next question. Oh, next question. Yung ba mga sahaba na sinasabi mo na sumunod ng Quran, yun ba yung mga inutusan ng Allah? Yung ba mga sahaba na yon? Sila ba yung mga lingkod ng Diyos? Okay, sagot. Yes, pastor, kinalooban po sila ng Diyos. Bakit ba? Nung si Propeta Muhammad ay buhay pa, hindi niya hinayaan na isulat nila ng buo para mayroon. Pero mayroon nag-uukit sa kanila. Nung patay na si Propeta Muhammad, tapos yung mga sahaba ay namamatay sa digmahan, sabi ni Omar ay isa papel nila. Kaya sa Okay, kalooban ng next Diyos, question. Next question. Next question. Sino naman ang sumulat sa Sunnah? Okay. Sagot. Ang Quran ay salita ni Allah at ang Sunnah, ito po yung interpretation ng Quran. Sa ginawa ni Propeta Muhammad, ito Sino po ay sumulat? sinusulat na disipulos. Patapusin mo lang, Pastor. Okay, Uh, Pastor Cesar, warning po tayo ha. Kasi hindi pa po, yan. Tumutunog po yung ating 20 seconds, ano? So, patapusin po muna natin. Then, magde-next question po tayo. So, okay, time resume. 34 seconds na lang po. So, Brother Ali, okay, ibabalik ko sa time resume and ibabalik ko sa 20 seconds yung iyong pagsasagot. Okay? Pagsagot. Okay? Sagot. Start. Yung, thank you, Sister Na. Yung matawag na Sunnah o Hadith, yun po ang interpretasyon ng Quran. Okay? Ang Sunnah o Hadith, Pastor, ginawa at salita ni Propeta Muhammad o kaya pinahintulot niya sa disipulos. Okay? Pag sinabi mong Sunnah, either ginawa yun o salita ng Propeta. Sample, kayo ay magpasting sa Lunes at Huwebes. O, salita yun ng Okay, Propeta next Muhammad. question. Next question. Next question. Ibig sabihin,
ang inyong batayan pala, hindi lang ang Quran, kundi meron pa kayong sunnah at hadith. Hindi lang ang Quran talaga na direkta Quran. Hindi. Yes, Pastor, tumpak. Malapit mo nang makuha. Dahil ang Okay. propeta siya nag-interpret ng kapahayagan, unlike yung Biblia nyo, kayo nag-interpret. Okay, Kaya so ligaw kayo. time is up, Pastor. Okay. Okay, diyan po nagtatapos yung ating Q&A para sa rebuttal stand ni Brother Ali. Ayan. So, shout out po tayo diyan sa atin sa live at diyan din po sa live ni Brother Ali. Ayan, so isang napakamaginoong usapan po at talagang kapupulutan po natin ng ating aral, yung bawat tanong at sagot nila at pagpapahayag po nila. At syempre magandang gabi rin po yung ating mga kapatid na nandito ngayon sa loob. Ayan, lumabas na po yung iba. Si Brother Amalia Bendio. And, ayan, Kapitan MG Fernando. Ayan. So, Kap, magandang gabi po sa iyo. At, ayan. So, dako na po tayo ngayon sa ating final conclusion. So, unahin po natin dito si Brother Ali. Ayan. So, nag-first stand kanina si Pastor Cesar. So, wala na po tayong objection dito sa ating final conclusion. So, kung ready na po si Brother Ali sa kanyang final conclusion, 5 minutes. Time start now. Thank you, Sister Nad. Magandang gabi sa iyo at sa ating lahat, kay Pastor at sa lahat ng viewers, mga nandyan sa inyong grupo. At ganito rin sa aming page, kay Brother Ali page. Shout out sa lahat. Ating conclusion, maraming salamat, Pastor, sapagkat nakita natin yung katotohanan na pag-amin mo sa mga katanungan, bagamat yung iba ay hindi mo inaamin. At hindi sa akin o sa iyo, sino man sa ating tatlo rito, kundi sa mga viewers na nakakarami, sila po maninimbang. Maganda po yung topic. Alin ang basihan ng kaligtasan ng Biblia o Quran? Yung mga nahuli, pabalikan nyo na lamang yung ating mga video magkabila sa In Defense of Truth at dito sa ating page. Ganyan din, baka nag-live nga si Pastor Cesar. At inanyayahan natin si Pastor Cesar na akapin niya ang Islam dahil kung hindi, wanto sawang windangang salpukan po ang kanyang mapapala sa basihan niyang Biblia na Bisaya. Wala pong orig na mabalikan. Kung mayroon man, pumunta pa po kayo daw, sabi niya, sa museum kung saan yun, baka sa Roma, ayon kay Brother Dinmar. Kung ngayon, dahil mayroon po tayong ipagpaunin nyo kasi masaya lang itong ating topic ngayon. Yung Quran na basihan pang Muslim at ito nga yung kaligtasan, alhamdulillah na magiging basihan natin, ay inaanyayahan namin kayo na magsaliksik po kayo, mga kapatid. Okay? Hindi namin ipipilit sa inyo ang mensahe na ito, pero sentido común. Ang turo ng mga propeta, makakasapat na maging turo rin natin. Ang ginawa ng mga propeta na bakas, makakasapat na gawin din natin. Kasi ang buhay ay pagsubok. Nasa 67 verse 2 ng Quran. Sinusubok tayo ng Panginoon habang tayo may buhay. Kung sinong makasunod sa paraiso ang tol maliwas sa impyerno. At alam natin na ang nagtuturo na sumamba sa iba bukod kay Allah ay turo lamang ng mga tao. Kahit sabi ni Jesus sa Matthew 15:9 at saka Marcos 7:7, ang dalawang bersikulo na yan, walang wenta, sabi ni Jesus. Walang kabuluhan, wala saysay, sabi niya, na sumamba ang mga tao sa akin. Sabi na, kita nyo? Si Jesus mismo ang nagsabi ng ganyan. Pero itong si Pastor, dahil sa turo ni Pablo, na kanilang sinusunod, kakawindang sila. Ngayon, may stepping stone. Yung Iglesia ni Cristo ayaw na pong sumamba kay Jesus. Kaya tingnan nyo, nung Kristiyano pa ako, pinanganak po kaming Katoliko sa mga ninuno. Later on, nag-born again po kami. Kasi sa Catholicism may rebulto po, ay malinaw sa Exodo 3:20 o 23 hanggang 5. Ay huwag kang magsamba sa Diyos, huwag kang mag-ukit ng kinitikitan. So nag-born again po ako dahil ayaw ko yung kinitikitan. At the same time, parehas lang yung konsepto, Trinity. Kaya sabi ko, nakakagulo. Yun, nakita ko Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness muna, GW. Kaya lang sa GW, may bigger and smaller God. Si Jesus ay smaller God, si
Jehovah ang bigger God. So dalawa pa rin, nakakagulo pa rin. Kaya nakita ko noon yung Iglesia ni Cristo, nag-Iglesia ni Cristo ako. One God lamang. Okay? Matino na. Kaya lang hinahanap ko nung naka-Saudi na ako, nasaan yung magpatira pa? Nasaan yung mag-fasting? Wala naman. Nasaan yung magtalukbong? Nasa Iglesia ni Cristo ba? Wala. Nasa Muslim. One God din toro. Mashallah, ito yung gabay ng Panginoon. Naging Muslim po ako, tatak propeta sa paniniwala at gawa. Kaya inaanyayahan natin yung ating mga Kristiyano na mag-Muslim din sila, particular kay Pastor, dahil itong si Pastor na namumuno sa kanyang pagtuturo, mapupunta lahat sa kanya ang kasalanan ng kanyang mga tinuturuan dahil, sabi ni Propeta Muhammad, peace be upon him, manda'a ila dalalatin, diba? Hanggang sa dulo ng hadis na yan, sino man ang mamuno sa kasalbahian, kasalanan, kasagwaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, magkaroon siya ng kasalanan katulad ng kasalanan ng sumunod sa kanya. Kaya pastor, ito ay warning sa'yo, narinig mo ang mensahe na to. Okay? Kung mag-Muslim ka, hindi lang ikaw mga unang pastor na mag-Muslim. Dagdag ka na lamang sa amin. Marami nang nauna. Kung may nakikinig pa na pinagparangalan mo sa akin, marami kang membro na makikinig ngayong gabi sa ating usapan. Hindi naman sila bulag sa katotohanan. Matatalino ang mga Okay. Pilipino. So, time's Thank up. you. Thank you very Ayan. much. Maraming salamat po, Brother Ali, para sa iyong final conclusion. Ayan. So, dako naman po tayo kay Pastor Cesar Baladad para sa kanyang final conclusion. So, Pastor Cesar, 5 minutes. Time start now. Nakamute ka po. Nakamute ka. Puri ng Panginoon Oh. sa lahat ng Kristiyano nakikinig ngayon. Tunay nga na hindi niya nagiba ang ating pong pananampalataya. Ang Biblia talaga ay mayroong kaligtasan. Bakit? Lahat ng reliyon, iisa po ang ginamit Biblia. Bakit? Andito ang kaligtasan. Anong kaligtasan dito? Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Dito po nakalagay sa Marcos 16:15 hanggang 16. Sabi ni Jesus, humayo kayo at pangaral ang Ebanghelyo. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maligtas. Ang mga Muslim, hindi sumusunod, walang bautismo, hindi maligtas. Yan, ha? Yan, turuan na kita. Ito ang kaligtasan talaga nasa Biblia. Lahat ng reliyon, nagtuturo tungkol sa kaligtasan, Biblia ang batayan. Ha? Hindi kami nagkawindang-windang dyan. Bakit? Sinabi ni Jesus, oh, humayo kayo at pangaral ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maligtas. Kaya kami may bautismo, kayo wala. Kaya kayo walang kaligtasan, kami mayroon. Ha? Pangalawa, ginamit mo ang Marcos 7:7. Sabi nito, Marcos 7:7, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo sa kanila na pinapangaral ay utos ng mga tao. Kaya ang inyo, sabi mo kanina dito sa iyong pahayag na ang suna ay utos ni Muhammad, hindi utos ni Kristo, hindi utos ng Diyos, kundi utos ni Muhammad. Ibig sabihin, kaaral ng tao. Yan. Walang kabuluhan ang inyong pagsamba. Yan. Kayo, tinamaan ka dito. Yan ang tama. Bakit? Sabi nito, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Sabi ng Diyos, na ang nagtuturo sa kanilang pinakaaral ay mga utos ng mga tao. Ayan. Ngayon, ang Biblia talaga, nandito yung pagtuturo. Tama yun eh. Si Pablo, may payo doon sa mga magtipan o sa mga magkasintahan. Kailangan magpakasal kayo. Bakit? Hindi masama mag-asawa. Kaya ito yung aking utos o para sa inyo, hindi sa Diyos. Kasi payo yun. Kasi ang Biblia ginagamit pagtuturo, pag-akay, tungo sa matuwid na pamumuhay. Kaya para hindi magkaroon ng pangangalunya, pagkakapid. No? Tinuturo talaga ng Apostol Pablo yung tamang pamantayan ng pag-aasawa para ang aming kababaihan ay hindi masalaula. Oh? Hindi namin binibinta ang aming kababaihan. Bakit? Sabi ni Pablo, kung pwede sa inyo mag-asawa na lang kayo para hindi kayo magkasala. Pwede, payo yun ni Pablo. Bakit? Hindi pwede mag-live-in, hindi pwede ganyan. Kaya maganda Biblia talaga. Andito lahat ang pangangaral, spiritual, physical, at lahat po ng pamantayan andito sa Biblia. Kaya ang Biblia, di mo nagiba na ito ay batayan ng kaligtasan. Ang Quran, wala kang nakita dyan na kinasihan ng Espiritu ng Diyos, wala. Ang amin mayroon. Unang Timothy 3:15-16. Ikalawang Timothy. Ang lahat ng kasultan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo. Kaya ginagamit ito namin sa pagtuturo. Pag-akay sa matuwid na pamumuhay. O yan. Kaya kami dito, matuwid kami ang pamumuhay, matuwid. Ang mga Kristiyano po, matuwid ang pamumuhay. Bakit? Meron kaming batayan ng kaligtasan. Ngayon, ano dito, sabi dito, Ebanghelyo ni Kristo. Sa aklat po ng Roma, 1:16, sabi dito,
Ano po yung Ebanghelyo? Ito po yung kaligtasan na amin pong pinanghawakan pag kami po ay nangangaral dito. Ang Ebanghelyo po, hindi nawawala yan. No? Andito po yan nakasulat sa Roma 1:16. Sabi rito, ayan, sapagkat hindi ko ikinaya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumpalataya. Hindi ko ikinaya ang Ebanghelyo. Mayroon kaming Ebanghelyo na ipinahayag ng aming Panginoong Kristo at ibinigay sa kanyang mga apostol. Ito pa, ang mga apostol ang sumulat, galing sa kinasihan ng Diyos, may Espiritu Santong gabay. Ang Quran, sahaba. Sino mo sahaba? Hindi kilalang tao. Walang nakalagay sa Quran kung sino-sino yun. Ibig sabihin, hindi sila anointed, hindi sila kinasihan ng Diyos para sumulat. Kaya ibig sabihin, ang Biblia talaga, ito po ay kinasihan ng Diyos. Ang lahat po manunulat, may kasi si Pablo, inutusan ni Kristo sumulat. Unang Korinto 14:37, kung inakala ng sino man na siya'y propeta o religyoso, na kilalanin niya ng aking sinulat ay pawang utos ng Panginoon. Kaya utos ng Panginoon kay Pablo na sumulat. Si Juan din, sumulat din. Lahat na nakita mo, isulat mo at ipadala mo sa itong iglesia. Kaya ang iglesia talaga ay nadatna ng salita ng Diyos. Kaya nandito ngayon ang salita ng Diyos, ang Biblia. Hindi mo nagiba. Pangalawa, yung salin ng Biblia, yung Hebreo, Grego, Aramaico, hanggang sa mga saling Tagalog, English, nandito lahat yan. Bakit? O maunawaan ng bumasa ng Biblia ang salita ng Panginoon. Ganyan po yun. Mga iba't ibang wika. Doon po sa The Day of Pentecost, nabuhos ang Espiritu Santo at sila nagsalita ng iba't ibang wika. Pati nga Arabo, bumunta doon sa pangangaral ni Pedro di ba? Pati Arabo doon, mga Arabo nandun. Nakinig, nakaintindi sila sa Okay. Ebanghelyo. So, time is Okay, up po. Ayan. praise So, dyan God. po nagtatapos. Ayan. Maraming salamat po, Pastor Cesar. At dyan po nagtatapos ang ating final conclusion ni Pastor Cesar Baladad. So, maraming salamat po sa ating dalawang debaters. Ayan, talagang nakita nyo naman po talagang susumakitan po natin na maging maayos, payapa ang ating debate na to. At hindi po natin papayagan yung sinasabi natin kanina na mga unnecessary words dahil hindi po ito talaga nakakatulong na magpaliwanag or mag-akay po tayo sa ating pananampalataya. So, sana po ay laging ganito. At again, ina-announce ko po sa lahat na open naman po ang In Defense of the Truth para po sa mga gustong idaos yung kanilang debate dito. So message lang po at para maiayos po natin yung ating yung schedule po. Ayan. So maraming salamat po sa ating dalawang maginoong debater. So bibigyan ko po, syempre para sa ating pagtatapos ay bibigyan ko po kayo ng tigisang minuto para sa pagpapasalamat. At kung meron po kayong ipa-plug. So unahin na po natin si Brother Ali. So Brother Ali, 1 minute, time start now. Thank you, Sister Nel. Gandang gabi sa iyo dyan at sa lahat ng mga nakikinig o yung nandito sa room, di ko na sila makita at mabilang sila. Si Pastor, gandang gabi. At magpapasalamat tayo sa Diyos, syempre, higit sa lahat dahil pinangyari niya ang talakayang ito. Gabayan niya tayo sa matuwid na landas. Yung In Defense of Truth na platform, may page din sila at saka sa YouTube. Suportahan ninyo mga kapatid. Sa ating page, Brother Ali, bisitahin nyo kami at magkabilang. Kay Pastor, kung mayroon ka, sana malaman din na kung anong page mo. Thank you, ingat. Gandang gabi. Salamat sa mga kamusliman around the globe. Okay, so maraming salamat po Brother Ali para sa iyong isang minuto na pagpapasalamat. So dakot po tayo sa ating kapatid na si Pastor Cesar. 1 minute. Okay, start now. Purihin ang Panginoon. Ako po nagpasalamat sa lahat sa platform na ito na ginamit ng Panginoon upang ipahayag ang katotohanan. At salamat din po sa mga sumusuporta sa akin, yung po sa mga membro na sa ibang bansa, sa mga iba-ibang dako po, Mindanao, nag-live ngayon, nakikinig ngayon. Salamat po at ating naidaos at sa Diyos ang kapurihan. Ating po pagtanggol ang ating pananampalatayang Kristiyano na tunay nga ang salita ng Panginoon ay hindi nagmamaliw, hindi kumukupas, lagi na sa ating puso at isipan ang ating pananampalatayang Kristiyano. Salamat sa Panginoon at God bless you po sa lahat sa gabing ito. Nawa, tayo po ay tulungan ng Panginoon na tayo makarating sa kanyang
Muslim ka lang. Ano po, nang marami sa mga lahat po ng mga Kristiyano na nandito ngayon, na natutunan ninyo ang paano po ipaglaban ang ating pananampalataya, paano po natin basahin ang Biblia, tayo po ay humingi ng gabay sa Panginoon upang ibigay sa atin ang gabay. 14:26 ng Juan. Okay, amen. Bless God. Okay, so maraming salamat po, Pastor. So diyan po at abangan niyo po sa December 18 yung pagbabalik ng ating kapatid na Brother Ali. Ayan, so sa kanyang another debate. So meron pa po tayong mga naka-line up. So inaayos ko lang po yung ating schedule, ano po. So may nagpa-schedule po kanina ng December 18. Sabi ko hindi po pwede. So move tayo, hindi pa siya sumasagot. Pero abangan niyo po ulit si Brother Ali sa December 18. Dito rin po yan sa In Defense of the Truth. Ayan. So, dyan po sa page si Brother Ali. Salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay. At din sa kay Pastor Cesar, sa kanyang mga member, magandang gabi po sa inyo at ayan, so salamat po sa inyong pagsubaybay at i-congratulate po natin ang ating dalawang kapatid nito sa kanilang napakamagino at payapang talakayan. So maraming salamat po Brother Ali and Pastor Cesar at isang mapagpalang gabi po sa inyong dalawa. Okay, salamat po and God bless us all. Ayan, hanggang sa muli po. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo.